Isang nag-iisang loser na may trabaho na walang patutunguhan ay namatay sa atake sa puso at muling isinilang bilang anak ng isang maharlika na may mga kapangyarihang parang Diyos. Si Ars ay isang karaniwang pangit na loser na naninirahan sa Japan at nagtatrabaho sa isang nakaboboring na trabaho ng isang araw, habang pauwi, siya ay nagkaroon ng atake sa puso at agad na namatay. Sa susunod na sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa isang ganap na ibang mundo habang tinitingnan ang mukha ng isang magandang babae habang nakahiga siya sa isang kama. Una, akala niya ay nasa ospital siya, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang lumilipad na aso na naglilibot sa silid, habang isang katulong ang lumapit upang batiin ang blondie, at doon ay siyang. Napansin ni Ars sa kanyang refleksyon na siya ay muling isinilang bilang isang bata sa isang alternatibong mundo. Lumipas ang 3 taon ng walang isyu habang siya ay natutong magbasa at magsulat, nakakakuha ng napakalaking kaalaman tungkol sa mundong ito. Natutunan niya na ang kaharian kung saan sila nakatira ay tinatawag na Summer Fourth Kingdom, na dati ay nahahati sa 7 iba't ibang kaharian, bago ang isa sa mga ito ay nakipagdigma at nasakop ang kontinente. Sa loob ng kaharian, isinilang siya sa pamilya ng isang maharlikang Panginoon ng isang maliit na bayan na tinatawag na Lamberg. Natutunan din niyang ang mahika ay isinasagawa sa mundong ito, na labis niyang ikinagalak. Ngunit ang pag-aaral ng mahika ay nananatiling pangarap para sa kanya dahil sa kanyang murang edad. Ang kanyang buhay ay napakamarangya sapagkat siya ay nakatira sa isang malaking bahay, may ilang mga katulong na palaging nag-aalaga sa lahat ng kanyang pangangailangan habang ang chef sa bahay ay nagluluto ng masasarap na pagkain araw-araw. Isa pang bagay na kakaiba sa kanya ay tila mayroon siyang kakayahan na nobody knows about, upang subukan ito. Siya ay bumaba sa training hall, kung saan ang lahat ng mga gwardya ng bahay at mga tao na may ambisyon na sumali sa hanay ng mga sundalo ay nagtutulungan. Lahat ay tila sobrang masaya na makita siya habang siya ay umuupo nang makita ang isang lalaki na kumukuha ng kanyang. Naubos siya habang sinisikap matutong makipaglaban gamit ang sibat. Gumagamit si Ars ng kanyang espesyal na kakayahan na nagpapakita sa kanya ng mga stats ng sinumang tao na gusto niya. Napansin niyang ang lalaki ay may kakayahang D-rank sa sibat at espada, pero mukhang may B-rank siya sa pagbaril gamit ang pana. Agad siyang tumakbo papunta sa lalaki at tinanong kung sinubukan na ba niyang gumamit ng pana at palaso, na hindi seryosong tinanggap ng lalaki at tinawanan lang ito. Iniisip niyang ang pagbaril gamit ang pana ay para sa mga duwag at babae. Sinabi ni Ars sa kanya na dapat talaga siyang sumubok gumamit ng pana at palaso kahit isang beses, at tumanggi ang lalaki na subukan ito. Ngunit dahil si Ars ang magiging Panginoon, nagpasya siyang sundin ang utos nito at kumuha ng pana habang ang lahat ay nanunood. Tinamaan ng palaso ang layunin, at sa pagkagulat ng lahat, tinamaan ito sa unang subok. Isip ng lahat na swerte lang ito, kaya't nagsimulang magbato ng palaso ang lalaki. Tanging makita na lahat ng kanyang naitala ay tinamaan ang layunin, kaya niya napagtanto ang kanyang natural na talento sa pagkuha. Pinasalamatan niya si Ars, habang ang lahat ay nagsimulang magtanong kung paano niya alam na magiging magaling ang taong ito sa pagkuha. Ngunit ayaw ni Ars na ipakita ang kanyang kapangyarihan at sinabing likas lamang ito. Ang tanging problema sa kakayahang ito ay hindi niya makita ang sarili niyang stats, na nagdudulot ng kaunting kalungkutan sa kanya. Pero patuloy siyang bumalik sa loob ng bahay. Dito sa hapagkainan, umupo siya sa tapat ng kanyang nakakatakot na tatay, at sinuri ang kanyang stats na sa kalaunan ay nakita niyang mayroon siyang rank ability sa lahat ng aspeto, at sapat ang lakas niya para talunin ang 10B rank na mga mandirigma ng mag-isa sa isang pagkakataon. Tinanong ng daddy kung sinabi ba niya sa taluna na subukan ang pangangaso ng pana. Tapat na sumagot si Ars na sinabi niya. At simpleng sinabi ng kanyang tatay na magandang bagay yun para sa isang hinaharap na Panginoon na makilala ang pagitan ng may talento at walang talento. Matapos ang pag-uusap sa hapunan, nagsimulang matuto si Ars tungkol sa kung paano namamahala ang mga tao at natutunan kung gaano kabaluktot at walang awang maaaring maging tunay na mundo. Ang mga namumuno sa imperyo ng Summerforth ay tila ganap na tuwali, habang ang mga magsasaka at mga mahihirap ay nag-aaklas sa buong lugar dahil sa mahihirap na kalagayan sa buhay. Habang ang mga politiko ay nagtatrabaho laban sa mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng brutalidad ng pulisya at iba pang mga hindi makatarungang paraan na nagpapasama sa mundong ito katulad ng Amerika. Napagtanto niya na kung magpapatuloy ito, ang buong kontinente ay mapapalibutan ng digmaang sibil,
at marahil ay mapipilitang pamunuan ang kanyang mga puwersa sa laban. Ang isip na ito ay talagang nakakatakot sa kanya dahil hindi pa siya mandirigma at nagdududa kung kaya niyang panatilihing ligtas ang kanyang pamilya at mga tao ng Lamberg. Kinabukasan, lumayas siya ng bahay at nagsimulang maglakad-lakad sa mga kalye ng pamilihan ng Nayon. Pero kahit nagdamit siya ng balabal, agad siyang nakilala ng mga tao bilang isang babae at nagsimulang magtanong kung namimili siya. Pinagtawanan siya ni Ars at nagpatuloy habang naghahanap siya ng mga tao na may pambihirang kakayahan gamit ang kanyang mahiwagang mata. Sinubukan niya ito sa ilang mga lokal, ngunit natuklasan niyang lahat sila ay mga walang silbi. Mga taluna na walang hinaharap. Pagkalipas ng ilang sandali, umupo siya habang unti-unting pumapasok ang luha sa kanyang mga mata dahil sa labis na paggamit ng mga mahika, nang bigla na lang niyang narinig ang kaguluhan. Isang pinto ang biglang bumukas habang isang mapanlinlang na puting babae ang nagtatapo ng isang batang lalaki sa kalye, na nag-aangking wala siyang trabaho para sa mga katulad niya. Mukhang wala siyang kaalaman tungkol sa lahing ito, pero napansin niyang tinatawag siya ng mga tao na Malken at sinasabing marumi at nakakadiri siya. Bigla siyang nakaramdam ng alaala na nagbasa siya tungkol sa kanila sa isang aklat, na nagsasaad na ang mga taong ito ay nagmula sa isang malalayong kontinente at binili ng mga tao ng Summerforth bilang mga alipin. Ang batang lalaki ay nakaupo lamang sa lupa na gutom at talunan nang lumapit si Ars sa kanya at inalok siya ng isang piraso ng tinapay. Nagulat ang lalaki na nagpakilala bilang Ray, habang ang mga tao na nakatayo malapit ay nagtataka kung bakit sinusubukan ng hinaharap na Panginoon na tulungan ang isang Malken. Sa simula'y tila nag-aalinlangan si Ray, pero dahan-dahan niyang kinuha ang tinapay at nagsimulang kumain ito ng gutom, habang ginagamit ni Ars ang kanyang magic eye upang suriin ang kanyang mga stats. Sa kanyang labis na gulat, lumalabas na ang lalaking ito ay talagang magaling, mayroong maraming A at S rank na kasanayan na nagpapaalala sa kanya kay Lord Raven, ang kanyang sariling makapangyarihang ama habang napagtatanto niya na ang taong ito ay magiging isa sa pinakamalalakas na tao sa kahariang ito. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang kumikislap habang si Ray ay nakakaramdam na siya ay nakakatakot at nagsisimulang umalis matapos siyang pasalamatan. Sinusundan siya ng hinaharap na Panginoon sa isang eskinita, habang sinasabi ni Ray na iwanan siya, ngunit sa wakas ay inihayag ni Ars na siya ang anak ni Lord Lovent at inaalok siya ng trabaho bilang kanyang bodyguard, sinisikap siyang mamatay ng masarap na pagkain. Nagkasundo si Ray at nagtungo silang dalawa pabalik sa bahay ni Ars, kung saan sila ay umupo sa harap ng dining table habang ang mga kamanghamanghang putahe ay inilalabas sa harap ni Ars at siya ay masayang tumingin pataas sa Ray. Napansin na lang na ang racist na kasambahay ay nagdala sa kanya ng lumang plato na may beans. Sinabi niya sa kanya na hindi niya maihahain ang parehong pagkain sa isang Malken at sa hinaharap na Panginoon, at sinabi ng butler na umalis siya pagkatapos niyang makakain. Hindi makapaniwala si Ars sa dami ng racism sa bansang ito. Pero hindi tulad ng isang puting Amerikanang babae, talagang may ginawa siya para lutasin ang problema, at hinayla ang kanyang upuan sa tabi ni Ray at inalok siyang kumain ng magkasama. Sinubukan ng kasambahay at ng butler na makialam, pero sinabi ni Ars na manahimik sila dahil si Ray ay kanyang bisita. Agad na nagsilbi ang kasambahay ng mas masarap na pagkain, na labis na ikinagalak ni Ray na kainin. Matapos iyon, inihahayag niya na dati siyang nagtatrabaho sa isang grupo ng mga bayarang sundalo na nag-alaga sa kanya simula nang siya'y bata, pero sa isang kamakailang laban, lahat sila ay namatay na nag-iwan sa kanya sa malamig na mundong walang bubong. Talagang naaawa si Ars sa kanya at dinala si Ray sa silid ng kanyang ama, sinasabi na nais niyang kunin ang taong ito bilang kanyang bodyguard. Ang kanyang racist na ama ay tumingin kay Ray at tinanggihan ang permiso, na sinasabi na ang mga Malken ay walang silbi at walang tunay na kakayahan. Tumayo si Ars laban sa kanyang ama at sinabi na ang kanyang mga instinct ay nagsasabi na si Ray ay may mga talento na ibinigay ng Diyos na hindi kayang tapatan ng sinumang karaniwang tao sa buong kontinente. Kaya pumayag ang kanyang ama na bigyan siya ng pagkakataon. Sinasabi niyang kailangan ni Ray na dumaan sa isang pagsubok na ang magiging layunin ay talunin siya sa labanan. Natatakot si Ars dahil ang kanyang ama ay isang ganap na halimaw at isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa buong kontinente. Sinubukan niyang sabihin na hindi ito magiging patas na laban, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ama at nagsimula ng lumakad patungo sa lugar ng pagsasanay. Tawagin ang isang pares ng mga gawa sa kahoy na espada,
habang ang mga gwardya at ibang tao sa paligid ay nagsimulang tawaging salita si Rey. Sinabi ni Raven ang patakaran na kung makakakuha si Rey ng kahit isang tama sa kanya, sa loob ng sa ibinigay na oras, siya ay kukunin bilang gwardiya, pero kung hindi siya makakaya, aalis siya sa nayon agad. Nakaset ang timer at nagsisimula ang laban habang si Raven ay mabilis na sumugod na may isang makapangyarihang slash na naiwasan ni Rey pero napagtanto na kahit na may kahoy na espada, ang ataking yun ay maaaring nakapatay sa kanya. Muli pang umatake si Raven, na naharang ni Rey na hindi pa rin makapaniwala kung gaano kalakas at kabilis ang Lord na ito. Si Big Daddy ay patuloy sa pag-atake habang si Rey ay basta na lamang humaharang at sumasalag, na nakakatakot kay Ars. Pero napansin niya na ang lahat ay tila nagulat dahil wala nang ibang nakaranas na ganito. Kayang tiisin kahit isang atake mula sa Panginoon. Si Raven ay todo na sa kanyang mga atake at nataman si Rey sa balikat na nagpilit sa kanya sa lupa. Ngunit sa sorpresa ng lahat, tumayo siyang muli at nagpa siya na magbigay ng lahat. Habang nagiging seryoso ang kanyang mga ekspresyon, nagmadali siyang tumakbo patungo kay Raven, na sumubok mag-counter-attack. Ngunit napagtagumpayan ni Rey na iwasan ito at dumaan sa ilalim niya upang atakihin mula sa likuran, ginagamit ang sinag ng araw sa kanyang kalamangan, na nabulag ang Panginoon. Kahit pagkatapos noon, nakayanan pa rin ni Raven na harapin ang atake, ngunit ito ang unang pagkakataon na may sinumang nagtangkang umatake sa Panginoon. Kaya nang si Rey ay nagsisimula ng masanay, sinabi ni Raven sa kanya na tapos na ang oras. Pero nagpasya siyang bigyan si Rey ng panalo dahil walang sino man ang nakarating sa ganitong kalapit sa pagtama sa kanya. Masayang-masaya si Ars at binati si Rey, habang ang kanyang ama ay pumuri kay Ars sa pagkuha ng isa pang talentadong tao, sinasabi na talagang mukhang mayroon siyang ipinagkaloob na kakayahan mula sa Diyos, habang ang iba pang mga gwardya at sundalo ay pumapalibot kay Rey, hinihilingan siya ng mga tip at nagmamakaawa na sanayin sila. Nang sumunod na araw, nagsuot si Rey ng damit bilang simbolo ng kanyang pagtanggap sa sambahayan, at lumuhad siya bago ipahayag ang kanyang katapatan kay Ars. Ilang buwan na ang lumipas simula nang sumali si Rey sa Ars at nagsimulang magtrabaho sa kanilang bahay, at kahit na sa simula ay medyo may diskriminasyon ang ibang mga manggagawa laban sa kanya dahil sa kulay ng balat, dahan-dahan ngunit tiyak na nagustuhan siya ng lahat. Nakikipag-sparring siya at nagtuturo sa mga sundalo kung paano pa mapabuti ang kanilang kasanayan at simula nang makakuha siya ng mga aralin mula kay Ars Tudor, mabilis na tumaas ang kanyang talino hanggang sa siya na ang pinakamatalino sa kanilang tahanan. Nakapagpatikim din si Rey sa mga kasambahay na dating galit sa kanya, ngunit ngayon ay gusto na siya dahil sa kanyang magalang na ugali at magandang mukha. Mula sa nakaraang ilang araw, nagsimula na sina Rey at Ars na magkaroon ng mga sesyon ng pag-aaral ng magkasama. Kung saan sila nagbasa tungkol sa kasaysayan ng kontinente na ito, kasama ang kasalukuyang sitwasyong pampulitika sa bawat nasasakupan. Nagbasa sila tungkol sa kung paano ang Summer Fourth Kingdom ay dating isang puwersang dapat isaalang-alang at naging pinakamalakas na kaharian sa lahat, ngunit ayon kay Rey, ang kaharian ay nasa seryosong pag-urong dahil ang dating hari ay namatay habang ang kanyang anak, ang bagong hari ay 8 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanya, ang lahat ng kapangyarihan sa ngayon ay nasa mga politiko na nakapaligid sa batang hari, na sinusubukang gamitin siya upang makakuha ng pinakamaraming kapangyarihan hanggat maaari. Dahil dito, ang gobyerno ay hindi makapamuno ng maayos, na nagdudulot ng ilang revolusyon sa buong bansa, at dahil dito, ang mga lord at duke ng mga rehiyon na ito ay nagsimulang baliwalain ang kaharian at nagtataguyod ng sarili nilang personal na army upang harapin ang mga labanan. Napagtanto ni Ars na ang kanilang county ay wala pang revolusyon hanggang ngayon, pero ang katotohanan na ang kanyang ama ay nagsasanay araw-araw habang naghahanda para makakuha ng mas maraming sundalo ay nangangahulugang maaaring magkaroon ng mga labanan sa malapit na hinaharap. Nagpapasya siyang humanap ng mas maraming talentadong tao tulad ni Rey na makakatulong sa kanila sakaling magkaroon ng digmaan, kahit na ayaw niyang mangyari ito. Tinanong ni Ars si Rey kung saan niya sa palagay unang sisiklab ang digmaan kung sakaling mangyari ito, at nang walang isang duda sumagot si Rey na magiging ang county malapit sa kanila na ang Panginoon ay talagang matanda at mahina. Ayon sa kanya, ang Panginoon ay pwedeng mamatay anumang araw ngayon, at malamang na magsisimula ang digmaan sa mga usaping pamana. Ipinaliwanag ni Rey na ang Panginoon ay may 2 anak na lalaki, at sa teknikal na paraan ang nakatatandang anak ang nararapat na magmana ng posisyon,
pero alam ng lahat na ang nakababatang anak ay mas may kakayahan at magiging mas mabuting leader. Kung ang hidwaan sa pamana ay hindi maayos bago mamatay ang Panginoon, parehong maglalaban ang magkapatid at ang buong kaharian ay kailangang pumili ng panig. Nagtanong si Ars kung aling panig ang pipiliin ng kanyang ama, at sumagot si Ray na malamang na pipiliin nilang ang nakatatandang kapatid dahil ayon sa batas, siya ang tunay na tagapagmana. Isinaalang-alang ni Ars na buhay pa ang kanyang ama at kayang harapin ang lahat ng problemang ito pero nababahala siya sa maaaring mangyari kung may masamang mangyari at masaktan ang kanyang ama. Sinasabi ni Ray na dapat silang maghanap ng mahusay na talento na maaaring magpalakas sa kanilang posisyon at magpataas ng seguridad. Buong puso namang sumasang-ayon si Ars dito at pareho silang naghahanda na pumasok sa kalapit na bayan upang maghanap ng talento. Habang naglalakad sa harapan ng bahay, pinigilan sila ni Raven at sinabi na dapat silang maghanap ng magandang mage dahil ang magandang wizard ay maaaring susi sa pagpanalo sa isang nawalang laban. Alam ni Ars na wala pang talent sa mahika ang kanyang ama at isang beses ay inabot nito kay Ars ang isang mahiwagang hiyas para ilabas ang kanyang nakatagong mga kakayahan, pero lumalabas na wala siyang kakayahan para sa mahika at hindi na siya tinanong ng kanyang ama na subukan muli. Umalis sila sa kanilang maliit na bayan at naglakbay papunta sa kalapit na lungsod na mas malaki kaysa sa kanilang maliit na nayon, at tila mas mayaman ang mga tao rito kumpara sa kanyang bayan. Sinabi niya kay Ray kung paano niya nais na maging tulad nito ang kanyang lalawigan balang araw at ngumiti lang si Ray habang si Ars ay nagsisimulang maghanap ng talento sa mga lokal. Sa kalungkut-lungkutan, wala siyang mahanap na kahit sino na may higit pa sa karaniwang kakayahan at umupo sandali matapos. Napapagod na, sinabi ni Ray sa kanya na huwag mag-alala dahil ang bayan na ito ay may 50,000 tao na 10 beses na mas marami kaysa sa kanilang nayon kaya tiyak na makakakita sila ng sinuman. Habang naglalakad sa malalawak na kalye, biglang napansin ni Ars ang isang maliit na sulok kung saan may grupo ng mga mahihirap na natutulog sa labas. Nagulat siya dito dahil hindi niya inaasahan na ang ganitong malaking lungsod na maraming mayayamang tao ay may ganitong kahirapan. Nagbigay si Ray ng aral sa buhay at sinabi na bawat lugar na maraming mayayaman ay magkakaroon ng mga tao na namumuhay sa matinding kahirapan, na nagbigay kay Ars ng pagkakataong muling pag-isipan ang kanyang mga pangarap na gumawa ang kanyang nayon na bayan tulad nito ng lungsod. Makalipas ang kaunti, pumasok sila sa pangunahing pamilihan at nagningning ang mga mata ni Ars habang napapansin niya ang napakaraming bagay na binibenta. Narinig niya ang isang lalaki na nagsasabing nagbebenta ng mga itlog ng dragon na ipinagmamalaki mula sa ibang kontinente at agad na naengganyo si Ars sa ideya ng pagkakaroon ng alagang dragon na maaari niyang sakyan kahit kailan niya gusto. Agad niyang tinanong ang nagbebenta kung magkano ang halaga nito at may mapanlikhang ngiti. Sumagot ang nagbebenta na ibebenta niya ang sobrang bihirang mga itlog na ito sa halagang 1 pilak bawat isa. Agad na sinabi ni Ars na bibilhin niya ang 3 at nagsimula siyang maghalungkat sa kanyang bag para makuha ang pera. Nang itulak siya ni Ray pabalik at ilagay ang kutsilyo sa lalamunan ng nagbebenta, sinabi niya sa nagbebenta na ng ahas ito na magbenta ng mga hindi marangal na peke na produkto na dapat maparusahan ng kamatayan. Ngunit sinabi ng nagbebenta na wala siyang nilabag na batas. Sinasabi ni Ray na hindi niya ma-import ang mga itlog na ito ng opisyal o legal sa nagdaang 1 taon. Ang pag-import mula sa ibang kontinente ay ipinagbawal, na nangangahulugang alinman ay nagsisinungaling siya o ang mga item na ito ay smuggled na illegal. Bukod dito, ang mga itlog ng dragon ay napakabihira, kaya paano nakakuha ng napakarami ang isang mababang uri na tanga tulad niya? Siklab sa mga tao, pinipilit ni Ray na abutin ng magnanakaw habang nagiging magulo ang paligid. Nagtatanong si Ars kung ano ang nangyari, at sinasabi ni Ray na may nagnakaw sa kanya. Dali-dali silang sumusunod, umaasang mahuhuli nila ang magnanakaw bago pa man ito makaalis. Mula sa karamihan, pero nakakuha si Ray ng balabal at nahulog ang isang batang dalagang may asul na buhok. Nagmamadali ang dalaga sa isang eskinita at nang makarating si Ray doon, nakita niyang napapaligiran siya ng ilang mga kabataan, habang isa sa kanila'y sinuntok siya pabagsak. Sinubukan ni Ars na pigilan sila, pero nagalit ang leader sa kanya at sinubukang suntukin, pero agad na hinawakan ni Ray ang kanyang braso at sinuntok siya sa tiyan. Natalo ni Ars siya. Ang ibang 2 lalaki ay nagmadaling umatake, pero mabilis na nalampasan ni Ray sila, pinapana sila sa lupa at pinipilit silang tumakas.
Tinutukso ni Ars ang babae sa kanyang mahika na mata na nagpapakita na ang batang babae na ito ay mayroong S-rank na kakayahan sa mahika. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata dahil napakabihira ng mga estadistika ng mahika, kaya agad niyang inanyayahan siyang sumama sa kanya at maging kanyang vassal. Sinabi ni Ray sa kanya na ang batang babaeng ito ay isang magnanakaw, pero hindi alintana ni Ars at nangako ng komportableng buhay na may sweldo at masarap na pagkain. Tumingin ang babae kay Ars at sinabi niyang mas mabuti pang mamatay siya kaysa magtrabaho sa ilalim ng ilang na pagkakuha mula sa kanya. Ang spoiled na batang maharlika na katulad niya. Ayon sa kanya, ang lahat ng mga maharlika ay masasamang tao na puno ng kayamanan sa utos ng mga mahihirap. Siya mismo ay dinamput bilang aliping maharlika, pero siya ay tumakas, at iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan siyang hulihin muli ng mga ito. Sinubukan ni Ars na makipag-usap sa kanya at sinabing magiging mahusay siyang mage, pero tumugon ang babae na hindi pa siya kailanman nagtangkang gumamit ng mahika. Napagtanto ni Ray na ito ay isang walang pag-asa na sitwasyon at humiling sa babae na ibalik ang pouch bag na kanyang gagawin ng walang pagtatalo. Bigla, isang grupo ng mga bata ang pumasok sa eskinita at nagsimulang magtipon-tipon sa paligid ng babae dahil siya pala ang nag-aalaga sa mga ulila at nag-feed sa kanila. Nakaramdam ng awa si Ars at ibinigay sa kanya ang pouch at agad silang umalis habang dumarating ang gabi. Nang sumunod na gabi, umupo si Ars sa balkonahe, nag-iisip kung makikita pa ba niya ang ganitong talento muli nang marinig nila ang mga bata na umiiyak at sumisigaw para sa batang magnanakaw. Agad silang bumaba para tanungin ang mga bata kung ano ang nangyari, at lahat sila ay umiiyak tungkol sa kung paano. Tatlong lalaki ang hamnap na pag-aatake at kinuha si Char kasama nila. Samantala, si Char ay dinala sa kabila ng syudad kung saan itinapon siya ng mga guns sa sahig sa harap ng mga ngalakal ng mga alipin. Sinimulan nilang bugbugin siya, pero tiniis niya ang lahat ng pinsala nang hindi umiyak kahit isang patak. Sinabi ng mga ngalakal na mag-ingat ang mga guns sa kanyang mukha dahil ang pervert na maharlika na gustong bumili sa kanya ay nais na manatiling maganda ang kanyang mukha. Nangako ang mga guns na magiging maingat, pero isa sa kanila ang nakakita ng pouch ng pera na ibinigay ni Ars sa kanya kaya kinuha ito, at nalaman na puno ito ng pera. Biglang tumayo si Char at kinuha muli ang pouch mula sa hooligan at sinubukang tumakbo. Pero mas mabilis ang mga guns at nahuli siyang muli at pinigil siya sa lupa. Sinabi ng slaver sa kanya na tanggapin ang kanyang kapalaran dahil kahit makatakbo siya, mamumuhay siya sa pagdurusa, palaging tumatakbo at mamamatay ng masakit na kamatayan. Bago pa man niya masira ang kanyang diwa, biglang bumukas ang pinto ng malakas, nasaktan ang lalaking nagbabantay dito habang pumasok si Ray sa kwarto. Blocking the first punch and dealing with the next two goons with extreme ease, as he throws his knife at the guy standing next to the trader, the slaver immediately tells. Lahat ay huminto para makapag-usap sila. Pero si Ars ay biglang pumasok sa silid at tinanong si Char kung okay lang siya. Mukhang nagulat ang babae nang makita siya dito. Habang napagtanto ng tulak na mukhang isang maharlika ang batang ito dahil sa suot nito at sa paraan ng kanyang pagsasalita. Kalma na tinanong ng tulak kung ano ang maitutulong niya, at sumagot si Ars na gusto niyang palabasin ang babae kaagad. Sumagot ang tulak na hindi niya maaring gawin yon dahil wala siyang ginagawang ilegal dahil legal naman ang magbenta ng mga alipin sa bansang ito. Sinabi ni Ars na wala siyang pakialam sa lahat ng yon. Nang sabihin ni Char sa kanya na tumakbo na lang kung gusto niyang iligtas ang sarili, lumingon siya upang tingnan siya at muling sinuri ang kanyang mga estadistika at nalaman na naabot na ang kanyang ambisyon, na nangangahulugang wala na siyang pag-asa para sa anumang hinaharap. Nagsimula siyang magtalumpati tungkol sa kung paano ang bawat tao ay nararapat magkaroon ng pag-asa at hinaharap na maaari nilang pagtinguhan, na nagustuhan ng nagbabayad ng alipin at nagumpisa itong tumawa, dahil ang tanging hinaharap na maasahan ng isang alipin ay ang maglingkod ng may paggalang sa magandang Panginoon. Nagalit si Ars at sinabi niyang itigil na ang pagtawa dahil ang mga matatanda ay dapat tiyakin na ligtas ang mga bata at iginiit na nasa kanya ang pagpapasya kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap. At hindi mga kasalukuyan sa panahon nila tulad niya. Si Char ay labis na naapektuhan ng talumpating ito habang iniisip niya kung kailan siya huling umiyak. Mula sa pagkabata, kinailangan niyang harapin ang buhay ng mag-isa habang naglalakad-lakad sa mga kalye, natutulog sa madidilim na eskinita sa gitna ng mga bagyo at kahit tag-winter habang tinitingnan ng mga tao na mas madali ang buhay.
Napilitan siyang magnakaw para makaraos at kahit na, hindi siya makasustento sa kanyang sarili o sinuman kahit gaano siya pagsikapan. Ang makita ang isang tao na nanindigan para sa kanya ay nagpaiyak sa kanya habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Subalit sabi ng slaver, hindi na siya makatiis at sinabing siya ay nakikipag-usap ng may respeto dahil ang bata ay isang marangal, pero ngayon ay pumipigil siya sa negosyo ng walang magandang dahilan, at masyado siyang maaga para maging ganyan. Isang grupo ng mga gun ang bumaba ng mga hagdang bato at nagtipon-tipon sa paligid nila habang siya ay nang babanta na saktan sila. Pero si Ars ay simpleng tumingin kay Ray na nagsabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang lahat ay nasa kontrol. Isa sa mga gun ang nagsabi kay Ars na sumugod siya dahil ayaw niya sa mga malalakas ang dila na bata, pero hinawakan ni Ray siya sa leeg at itinataas siya sa ere bago niya siya ibinagsak sa lupa. Sinasabi sa lahat na nagkamali sila ng malaki sa pagsasalita ng masama kay Lord Ars at ngayon ay magbabayad sila ng halaga para sa krimeng ito na kamatayan. Kinuha niya ang kanyang patalim, habang may isang gangho na nagbasag ng bote at inutusan ng lahat na umikot kay Ray dahil mag-isa siya. Pero hindi ito umubra dahil naiwasan ni Ray ang bawat salakay ng may kagandahan at katumpakan habang pinagdudurog niya ang ilan sa kanila sa tiyan at inihagis ang kanyang kutsilyo sa isa pa. Bago siya makapagpatuloy, may isa sa mga goons na humila sa kanya mula sa likod gamit ang kutsilyo, pero basta't pinabagsak siya ni Ray sa lupa, na natatakot ang slaver na tumawag sa mga mages. Agad na inawit ng dalawang mages ang kanilang mga pangunahing spell ng apoy at itinaga ito kay Ray na madali namang pinagdudurog-durog ang kanilang mahika at pinahirapan din sila. Ang slaver ay natatakot na sa puntong ito, kaya tinawag niya ang trump card habang isang higanteng tao ang lumabas mula sa itaas, umiinom ng ale habang bumababa. Tanong niya kung anong kaguluhan ang nangyayari, at ipinaliwanag ng slaver sa kanya kung ano ang nagaganap, na nagalit sa lalaki habang naghahanda siyang paalisin ang mga tao. Sinabi ni Char kay Ars na ang taong ito ay isang malaking problema at dapat siyang tumakas, pero tiningnan ni Ars ang kanyang stats at sinabi kay Char na ito ay dapat maging madali. At tulad ng sinabi niya, madaling nakaiwas si Ray sa unang atake sa pamamagitan ng pag-angat mula sa chandelier at pagkatapos ay tumalon pababa para saktan siya sa mukha. Naiinis ang lalaki at nagmamadali para kunin si Ray, pero sobrang lakas niya at magaling makipaglaban at agad na natapos ang laban sa isang malinis na uppercut sa panganaknout ang matabang lalaki. Medyo natatakot na ang mga ngalakal ng alipin at sinasabi sa kanila na ilegal ang ginagawa nila. Pero naglabas si Ars ng pouch na puno ng barya at sinabi na bibilhin niya ang babae. Sabi ng mga ngalakal ng alipin na nabenta na niya ang babae sa ibang maharlika, pero humakbang si Ray at sinabi sa mga ngalakal na kinuha pa rin nila ang babae, kaya pwede niyang kunin ang pera kung gusto niya o manatiling walang pera at harapin ang ibang maharlika. Nagsimula nang bumigay ang slaver sa banta na ito at tinanggap ang pera, legal na binibente si Char kay Ars. Sa oras na lumabas sila sa opisina ng slaver, umaga na. Bago sila makaalis, sinabi ni Char na gusto niyang ipakita sa kanila ang isang bagay. Dinala niya sila sa isang burol kung saan nahirapan si Ars na maglakad, na para bang ako, pero sa wakas ay umabot siya sa tuktok at nakita ang pinakamagandang tanawin ng bayan. Sinabi niya na ito ang kanyang lihim na lugar na pinupuntahan tuwing siya ay nalulumbay at gusto niyang ipakita ito sa kanila bilang isang tanda ng pasasalamat. Pinagmamasdan ni Ars ang napakagandang tanawin, habang inabot ni Ray sa kanya ang isang mahiwagang locket upang subukan kung gaano kalakas. Ang kanyang mahika ay, isusuot niya ito sa kanyang leeg at binalaan sila na hindi niya akalaing mayroon siyang anumang mahika dahil hindi niya pa ito nasubukan. Ngunit sa sandaling binigkas niya ang incantation, isang malaking alon ng mana ang sumiklab mula sa kanya na lumilikha ng napakalaking bola ng apoy na sumabog sa langit, na nagulat sa lahat sa bayan, kasama na sina Ars at Ray. Pagkatapos nito, muling nakipagkita siya sa mga batang ulila at nangako na bibisita sa kanila sa lalong madaling panahon bago umalis sa isang paglalakbay pabalik sa tahanan ni Ars. Nang sa wakas ay makarating sila, nakipagpulong si Ars sa kanyang ama, na sa una ay akal ang nakakuha si Ars ng bagong makinang panghugas. Sinabi ni Ars sa kanya na siya ay isang mahusay na mage at magiging epektibo sa digmaan, ngunit tinanggihan ito ng kanyang ama, na nagsasabing ang mga babae ay para sa kusina, hindi sa laban. Upang patunayan ang kanyang halaga, nagpasabog si Char ng napakalakas na apoy sa langit, na nagulat kay Raven na agad na umatras at tinanggap siya sa pamilya Luvent at pumasok silang lahat,
handa sa mga pakikipagsapalaran na naghihintay na maganap kinabukasan. 3 taon na ang nakalipas mula ng araw na siya ay nag-recruit kay Char bilang kanyang vassal, at mula noon, ang kanyang ama ay nakilahok sa maraming maliliit at malalaking laban, na madaling nanalo sa lahat ng ito, kahit na ang kalagayan ng buong kontinente ay medyo masama dahil sa patuloy na digmaan, ang moral ng mga sundalo ng bansang ito ay medyo mataas dahil sa kahangahangang taktika sa digmaan ng kanyang ama at dahil din kay Char, na lumaki bilang isang maganda at napaka-powerful sa larangan ng digmaan. Walang naniwala na ang isang mage ay makakapagbago ng takbo ng digmaan, at mula noon, nagsimula na si Raven na mag-recruit ng mas maraming mage sa ilalim ng kanyang pangangalaga para mapalakas ang kanilang nakatayong hukbo. Bukod dito, mayroon na ngayong 2 nakababatang kapatid si Ars, isang lalaki at isang babae, parehong kambal. Sinuri niya ang kanilang mga estatistika at nakita na kahit na sila ay napakabata pa ngayon, mayroon silang ilang kakayahang may NS na ranggo. Mula noon, si Ars ay naghahanap ng mas maraming talento, ngunit hindi siya pinalad sa loob ng ilang panahon. Pero sinabi sa kanya ni Ray na may nahanap siyang impormasyon tungkol sa 2 magkapatid na manghuhuli na dapat ay may mataas na kasanayan. Agad na na-excite si Ars at sinabi niyang dapat silang pumunta para makilala sila at tingnan kung totoo ang kanilang mga kakayahan o hindi. Makalipas ang kaunting sandali, umalis siya patungo sa gubat kasama si Ray para hanapin ang maliit na kubo. Sa gubat kung saan nakatira ang mga mangangaso nang sila ay masalubong ni Char, na nakaupo sa itaas ng sanga ng puno, kumakain ng sandwich. Sinabi ni Ars sa kanya na nakakakuha sila ng impormasyon tungkol sa ilang mangangaso na lumipat sa kagubatang ito kamakailan at papunta na sila upang makipagkita sa kanila. Sinabi ni Char na libre siya sa araw na yon, kaya sasama siya sa kanya bilang kanyang escort para siguraduhing ligtas siya, at talagang ginagawa niya ito habang ipinapasok siya sa pagitan ng 2 airbag, upang masigurong protektado siya sakaling magkaroon ng aksidente, habang naiingit si Ray at sinasabi siya na maaaring dapat siyang maglakad dahil ang kabayo ay nahihirapan sa sobrang bigat. Sinasabi niya sa kanya na nakipaglaban siya sa mga digmaan at nakakakuha ng mga resulta kaya marahil dapat siyang magpakita ng kaunting respeto. Habang nag-aaway sila, may mga palumpong na nagsimulang kumilos at biglang may isang gubat na lumitaw mula sa wala. Kinabahan ang kabayo ngunit agad itong nabaril ng isang palaso. Biglang may 2 lalaki na lumitaw mula sa makakapal na damuhan. Masaya na nakuha nila ang swerte. Nang makita nila ang mga bisita, agad silang nagpunta at nagtanong kung okay lang ba sila habang hindi nila alam na may mga tao sa paligid. Sinabi ni Ars sa kanila na ayos lang sila at tinanong kung sila ang mga magkapatid na mangangaso na bagong lipat dito. Sumagot ang mga kapatid na oo, kaya mabilis na sinuri ni Ars ang kanilang mga estadistika at napagtanto na mayroon silang magagandang estadistika. Ang mga estadistikang ito ay mas mataas sa average, pero hindi naman sobra. Dinala sila ng mga kapatid pabalik sa kanilang lugar kung saan tinanggap sila ng ama na may maraming sariwang karne mula sa pangangaso sa mesa, habang humihingi ng tawad kung hindi ito sapat dahil wala siyang ideya na maaaring bisitahin siya ng anak ng Panginoon. Ngumiti si Ars sa kanya ng masaya, sinasabi na ito ay higit pa sa sapat. Habang hindi mapigilan ni Char at nagsimula ng tamasahin ng salo-salo, tinanong ng ama si Ars kung ano siya. At sumagot si Ars na narinig niya ang mga kwento tungkol sa kanyang mga anak na magagaling na manghuhuli kaya nais niyang tingnan ito sa kanyang sarili. At pagkatapos suriin ang mga ito, sinabi niyang gusto niyang sumali sila sa Levant County Army dahil makakatulong sila ng malaki doon. Ang ama ay labis na masaya dahil hindi niya makapaniwala na ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng pagkakataon na maging mga mataas na ranggong sundalo. Nagtatanong si Whale Ars tungkol sa bunso, napansin ni Char na may isang maliit na bata na sumusubok na magnakaw ng piraso ng tinapay at tahimik na tumatakbo palayo, pero pinagsasabihan siya ng kanyang ama at sinasabing dapat siyang maayos na magpakilala. Hindi ito gaanong pinansin ni Ars sa simula, pero nagpasya siyang tingnan ang kanyang mga stats. Ang nakita niya sa susunod ay talagang nakabibighani dahil ang bata ay may higit sa 100 na talino at isang S-rank na taktiko. Nabasag niya ang inumin habang siya ay umuubo, habang iniisip na ang dami ng talinong ito ay alamat, at nagdududa siyang sinuman sa buong kaharian ang makakahigit sa kanya sa talino. Humingi ng tawad ang kanyang ama para sa bata at sinabing sa hindi katulad ng kanyang nakatatandang kapatid, si Rose ay medyo palyado,
pero ang mga mata ni Ars ay kumikislap habang nakatingin siya dito at sinasabing talagang gusto niyang gawing visor si Rose. Nagulat ang matanda pati na rin ang kanyang mga anak na hindi makapaniwala dito. Sinabi ng ama kay Ars na pag-isipan muli ito dahil magiging abala lang si Rose, pero lumapit si Ars sa bata at masayang tinanong kung nais ba niyang maging visor niya at magtrabaho para sa kanya. Tumingin ang bata pataas na may takot habang iniisip niyang pipilitin siya ng mga tao na kumuha ng armas at makipaglaban. Nagsimula siyang umiyak at agad na tumanggi, sinasabing madali siyang mamamatay. Pinagsabihan siya ng kanyang ama dahil sa pagsasalita sa ganitong paraan sa isang noble, pero si Rose ay tumakbo lang at nagtago sa loob ng kanyang kwarto. Malungkot si Ars dahil lagi siyang tinatanggihan, ngunit humingi ng tawad ang ama na sinasabing walang silbi si Rose. Dahil mula nang mamatay ang kanyang ina, palagi nang nakasarado si Rose. Nasa loob ng kwarto nag-iisa at hindi katulad ng kanyang mga kapatid, hindi siya nag-eensayo ng pamanaok o pamumutol ng kahoy, kaya't siya ay isang masamang manghuhuli. Sinasabi ni Ars sa tatay na ang pisikal na lakas ay hindi lahat at na hindi tulad ng kanyang mga kapatid. Mayroon siyang hindi kapanipaniwala na katalinuhan, na gagawa sa kanya ng isang mahusay na estratehiya. Ayaw bumitaw si Ars at sinasabi sa matanda na susubukan niyang kumbinsihin siya kapag pumasok siya sa kwarto kung saan nakikita niya ang batang lalaki na nagbabasa ng libro. Ngunit sa sandaling makita siya ni Ars, nagsimula na namang umiyak. Sinisikap ni Ars na paliwin siya, sinasabing hindi siya kailanman sasaktan, at tinatanong kung mahilig siyang magbasa ng mga libro. Tumugon ang bata na dati ay binabasa siya ng kanyang ina ng mga libro, pero ito na lang ang natitira nila. Kaya't pinapagbasa niya ito tuwing naiisip niya siya. Nagpasya si Ars na gawing mas kaakit-akit ang alok at nangangako na mayroong siyang napakalaking aklatan sa kanyang bahay, kung saan makikita niya ang bawat posible na libro. Naakit ang batang lalaki, pero nagtatanong siya kung pwede siyang makakuha ng isang libro at pumayag si Ars. Makalipas ang araw na yon, bumalik sila sa mansyon kasama ang tatlong magkakapatid, pero agad na. Nagsisimulang umiyak ang isang mabait na bata kapag sinubukan siyang lapitan. Nagtatanong si Ars kay Char na ipakita sa mga nakatatandang kapatid ang lugar. Habang ibinabalik niya si Rose sa kanyang aklatan, agad na naakit ang bata sa napakaraming libro sa loob at nagsimula siyang pumili, habang sinasabi ni Ars na kailangan din niyang mag-aral at magkikita na lamang sila mamaya. Makalipas ang ilang oras, biglang nagising si Ars at napagtanto na natulog siya habang nag-aaral. Agad siyang tumakbo pababa, natatakot na baka umalis si Rose, ngunit sa sandaling pumasok siya. Sa aklatan, napansin niya na si Rose ay natutulog din na napapaligiran ng maraming libro. Sinabi ni Ray kay Ars na ang batang ito ay kamangha-mangha, dahil agad siyang natututo ng mga bagong salita at mayroon siyang napakalalim na paraan ng pag-iisip. Sinuri ni Ars ang kanyang mga stats at nakita niyang tumaas na ito ng marami na nakakabaliw. Sa wakas, dumating ang mga kapatid at nagsimulang pagtawanan si Rose dahil napapaligiran siya ng mga libro kahit hindi siya marunong bumasa. Nagulat si Ars at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila at sumagot ang mga hunters na bukod sa kanilang ina. Walang nakakalam kung paano magbasa dahil sila ay mga mangangaso at si Rose ay nakakarinig lamang ng mga kwento mula sa kanyang ina noong siya ay buhay, pero hindi siya nito tinuruan ng kahit ano. Sa wakas ay nagising si Rose at tinanong ni Ars kung paano siya natutong magbasa. Sumagot si Rose na natutunan niyang magbasa sa pamamagitan ng pakikinig sa sinasabi ng kanyang ina at pagtutugma nito sa mga hugis sa libro. Labis itong nagulat sa mga kapatid, na nagsabi sa kanya na 2 taon old siya nang mangyari yun. Kaya paano niya ito maaalala? Sinabi ni Ars na nagbigay si Rose ng isang malaking pahayag sa pagsasabing sa totoo lang ay naaalala niya ang bawat isang bagay mula nang siya ay isilang. Kinabukasan, nagpasya si Ars na pataasin ang tiwala ni Rose at sinabi sa kanya na ang palakasan ng pagbaril ay hindi lang ang paraan ng pangangaso at maaari rin siyang matutong gumawa ng mga bitag. Sumagot si Rose na naiisip na niya ito pero hindi nagkaroon ng tiwala, kaya't sinabi ni Ars na subukan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang matanda sa gubat, tanging makita ang isang malaking bitag sa gitna. Habang masiglang sinasabi ng mga nakatatandang kapatid na si Rose ang gumawa ng bitag na ito ng mag-isa, na may mga baboy damo nang nakakulong dito, ipinaliwanag ni Rose na napagtanto niyang ang lalaki. Ang mga baboy ramo ay napapagalit sa kulay dilaw. Kaya ipininta niya ang nakasabit na pinto ng kulay na yon,
na nagpasimula sa baboy Ramon na seluhin ito at nakuha siyang nakasalakay sa loob. Bukod pa rito, naglagay siya ng espesyal na damo sa paligid upang matiyak na ang mga babae at mga sanggol ay lumayo, dahil hindi nila gusto ang amoy ng halamang iyon. Titiyakin nito na hindi nila labis na mahabulin ang mga sanggol, na maaaring magpababa sa kanilang populasyon at magdulot ng pagkaubos. Masigla siyang tumingin sa kanyang tatay para sa pahintulot, ngunit hindi siya nakakuha ng anuman na lalo pang nagpasakit sa kanya. Nang gabing yun, umupo siya sa kanyang silid mag-isa, sinisisi ang sarili para sa pagkamatay ng kanyang ina dahil pagkatapos siyang ipanganak, siya ay nagkasakit. Umiyak siya sa kwarto nang mag-isa nang marinig niya ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama na umaakyat sa bubong para uminom. Tanong ng mga kapatid kung bakit ang tigas ng ama kay Rose at nag-umpisang umiyak ang tatay na sinasabi na kasalanan niya kung bakit siya laging mahigpit sa kanya, dahil lang sa hindi siya magaling manghuli. Sinasabi niyang malamig siya sa kanya ngayon, dahil gusto niyang magalit si Rose sa kanya, para maramdaman niyang hindi na niya kailangan ng ama niya, at umalis papuntang bahay ni Lord Ars kung saan ang kanyang mga kakayahan ay lubos na gagantimpalaan, at siya ay mamumuhay ng masaya. Narinig ito ni Rose at umiiyak, na pagtanto na mahal siya ng kanyang tatay. Kinabukasan, dumating si Ars para sunduin ang mga nakatatandang kapatid, iniisip na hindi papayag si Rose na sumama. Pero sa kanyang pagkamangha, nagmamadali ang maliit na bata palabas na may malaking bag. Sinabi niya sa kanyang tatay na hindi niya kailanman kayang kamuhiin ito at nangako na siya ay magiging isang dakilang lalaki, at babalik siya sa kanyang tatay at palaging silang maninirahan ng magkasama. Nagsimula nang umiyak ang kanyang tatay at sa wakas ay nagbigay ng mga panata ng katapatan ang lahat ng mga kapatid sa batang Panginoon, habang sila ay nagiging kanyang mga vassal na naghihintay sa mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. 3 taon ang lumipas at nang si Ars ay maging siyam, nagkasakit ang kanyang ama. Nakiusap si Ars na payagan siyang pangunahan ang kanilang hukbo sa digmaan sa halip na siya, ngunit tumanggi ang kanyang ama. 1 taon na ang nakalipas, namatay ang duke ng Mission dahil sa katandaan at itinanghal ang kanyang nakababata na anak bilang kapalit. Gayunpaman, tumanggi ang nakatatandang kapatid na tanggapin ang testamento at sinisi na manipulado ito ng kanyang kapatid upang maging bagong duke, dahil kamakailan ay nagpakita ang nakatatandang kapatid ng mga dakilang tagumpay. Sa digmaan, maraming mga maharlika ang sumuporta sa kanya sa digmaan ng pagmamana. Ito ay nagresulta sa paghahati ng misyon sa dalawa dahil sa isang digmaang sibil, at sinamantala ng karatig na dukado ng Scythes ang pagkakataong ito upang salakayin sila. Pinaigting ng mga pangyayari, naniniwala si Ars na kailangan niyang pumasok sa digmaan, ngunit sinasabi ng kanyang ama na may mas mahalagang bagay siyang kailangang gawin dahil parating na ang kanyang kasintahan. Nagtataka si Ars nang marinig ang tungkol sa isang kasintahan, at tinukoy ng kanyang ama na maaaring nakalimutan niyang siya ay naengganyo kahit bago siya ipanganak. Ibinigay niya sa kanyang anak na lalaki ang liham mula sa kanyang kasintahan, at agad na tumakbo si Ars sa kanyang mga kaibigan para sabihan sila tungkol sa emergency. Siya ay naguguluhan dahil hindi niya alam na mayroon siyang kasintahan, at ngayon ay pupunta na siya para bisitahin siya. Agad siyang sinabihan ng isang katulong na nandyan na ang kanyang kasintahan sa gate, at nanginginig siyang pumunta roon para salubungin siya. Sa kanyang nakaraang buhay, wala pa siyang girlfriend, kaya siya ay kinakabahan kung paano tratuhin ang kanyang kasintahan. Nagpakilala ang babae bilang si Lisha, at nahulog si Ars sa kanyang kagandahan bago niya napagtanto na ang kanyang diplomacy stat ay 100 at ang kanyang ambisyon ay 80. Nagtataka siya at iniisip na si Lisha ay isang mapanganib na tao na maaaring subukang agawin ang kanyang pamilya habang nagpapanggap na isang magandang babae. Gayunpaman, habang siya ay ngumiti sa kanya, bigla siyang nakalimot na pigilan siya sa pagkuha ng kanyang pamilya at nagsimula siyang humanga sa kanya. Inaanyayahan niya siyang pumasok, at nakita ni Lisha at ng kanyang butler ang lahat ng mga katulong na nagmamadaling gumawa ng paghahanda para salubungin siya. Malapit nang maging resista ang kanyang butler nang makita si Ray, pero pinigilan siya ni Lisha. Alam niya ang tungkol kay Ray at sa kanyang magagandang nagawa sa larangan ng labanan at hiniling niya sa kanyang butler na humingi ng tawad sa pagiging bastos sa kanya. Ang butler ay humingi ng tawad kay Ars, na nagsabing ayos lang yun. Pagkatapos nun, ang mga katulong ay nagbigay kay Lisha ng isang bulaklak na rosas bilang pagtanggap sa kanya, at masaya itong tinanggap. Naglalakad siya sa paligid ng bahay,
Pinupuri ito at magalang na bumabati sa lahat ng mga katulong doon. Si Ars ay nakatitig lamang sa kanya na may pagkamangha, hindi makaintindi sa kanyang tunay na intensyon. Sa lalong madaling panahon, umupo sila para sa hapunan, at itinuro ni Lisha na may sarsa siya sa kanyang mukha. Si Ars ay nabibigo at mabilis na pinunasan ito. Habang iniisip na magaling talaga si Lisha sa pakikipag-usap at kahit siya ay makagawa ng maliit na usapan. Kasama siya ng walang kahirap-hirap, napaka-cute din niya, at kung hindi niya nakita ang kanyang mataas na diplomasya at ambisyon dati, baka na-in love na siya sa kanya. Sabi ni Lisha na nakita niya ang lungsod ng Lamberg sa daan, at mukhang masigla ito para sa kanya. Sabi ni Ars na sana naipakita niya sa kanya ang paligid kung maayos ang panahon, at sinabi ni Lisha na darating din yun. Halos agad, tumigil ang ulan at naghiwalay ang mga ulap, pinalitan ng sikat ng araw. Nagtataka si Ars at tinanong si Lisha kung kaya niyang kontrolin ang panahon sa anumang pagkakataon. Itinatanggi niya ang mga paratang at sinasabi na nakita lang niya ang mga ulap sa daan patungo rito, at naisip niyang mabilis lang itong lilipas. Humihiling si Lisha kay Ars na ipakita sa kanya ang bayan ngayon na naklear na ang panahon, at masaya siyang gawin ito. Pumunta sila sa pamilihan, at lahat ay bumati kay Ars at tinatanong siya tungkol sa dalagang kasama niya. Ipinakilala niya siya bilang kanyang kasintahan, at agad na nagkalat ang magandang balita sa mga babae. Hindi nagtagal ay nakarating si Ars sa isang lugar kung saan nag-aaway ang dalawang negosyante dahil ang isa sa kanila ay nag-deliver ng maling uri ng mahika bato sa isa. Iniisip ni Ars na kailangan niyang ayusin ang laban bilang tagapagmana ng teritoryong ito, kung hindi, idedeklara siya ni Lisha na hindi karapat-dapat at aagawin ang teritoryo. Bigla, dumating si Char at nag-alok na patayin ang dalawang mangangalakal para matahimik sila, pero sinabi ni Lisha sa kanya na hindi siya pwedeng gumawa nito. Agad niyang nakilala si Char bilang ang maalamat na salamangkera at sinabing malaking tagahanga siya. Binulungan ni Lisha si Char at humiling ng pakikipagkamay at nagtagumpay siyang makumbinsi ito. Pagkatapos, humingi siya kay Ars na hayaang siya ang humawak sa labanan kapalit ng isang maliit na pabor. Mula sa kanya, bago pa man siya makapagdesisyon tungkol sa hinihingi niya. Naanay si Lisha sa harap ng dalawang mangangalakal at humihiling na itigil ang kanilang pag-aaway upang hindi masira ang kanilang mga gwapong mukha. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Ars, at tumigil ang mga lalaki sa pakikipaglaban at bumati sa kanya. Sinabi ni Lisha sa mangangalakal ng mahika na aipenta ang kanyang mga bato ng tunog na mahika sa kanya dahil wala sila nito sa kanyang teritoryo. Nag-alok din siya sa pangalawang mangangalakal na bilhin ang mga bato ng apoy na kailangan niya sa murang presyo mula sa kanyang teritoryo dahil may bulkan doon. Sabi niya na ito ang perpektong solusyon para sa kanila, at binibigay ang lahat ng kredito kay Ars sa pag-iisip ng ideyang ito. Naniniwala ang mga mangangalakal sa kanya at nagbibigay ng pasasalamat kay Ars. Sinamantala ito ni Wo at hiniling sa kanila na palaging magtago ng nakasulat na dokumento tungkol sa mga kasunduan nila. Nang magkalat ang lahat, nagpasalamat si Ars kay Lisha at nagpatuloy sila sa kanilang paglibot. Uuwi sila sa gabi. Nang nais ni Lisha na kunin ang pabor niya mula noong nakaraan, kinakabahan si Ars na naghihintay sa kanyang pabor, pero ang gustong malaman ni Lisha ay kung anong klaseng babae ang gusto niya. Namangha siya dahil talagang hindi niya naiintindihan kung ano ang tunay na intensyon niya. Alam niyang ang kanyang talino ay higit na mataas kaysa sa kanya, pero handa siyang subukan ang kanyang swerte. Sinabi niya kay Lisha na gusto niya ang mga tao na tapat at totoong nagpapahayag ng kanilang mga intensyon. Ngumiti lamang siya at sinabing gagawin niya itong batayan. Nang gabing yun, nagkaroon sila ng masarap na hapunan, at pagkatapos ay natulog si Ars, na nag-iisip pa rin kung ano talaga ang intensyon ng kanyang fiancé. Nang itinaas niya ang kanyang kumot, nagulat siya nang makita si Lisha na nagtatago doon, pero humiling siya na maging tahimik. Sinabi ni Ars na nasa maling kwarto siya, pero sinabi ni Lisha na hindi siya aksidenteng nandito. Para siya sorpresahin, sinasangguni niya ang kanilang pag-uusap kung saan sinabi niya na gusto niya ang mga tapat na tao, at gusto niyang makipag-usap sa kanya ng tapat ngayon. Nagbuhos si Ars ng tsaa para sa kanila upang simulan ang pag-uusap at tinanong ni Lisha kung ano ang tingin niya sa kanya. Nagsuka siya ng tsaa dahil sa biglaang tanong at tinanong siya kung anong ibig niyang sabihin. Ipinahayag ni Lisha na mayroon siyang kakayahan na makakita ng emosyon ng isang tao kahit na ito'y itinatago.
Nang unang makilala niya si Ars, ang emosyon na nakita niya sa kanyang mukha ay pagdududa. Sinabi ni Lisha na sinubukan niyang maging kaibigan sa kanya upang mabawasan ang kanyang pagdududa, pero lalo lang itong lumala. At tinanong pa siya nito na maging tapat sa kanya. Tinanong niya si Ars kung ano ba talaga ang pinag-aalala niya, at napagtanto niyang ang lahat ng problemang ito ay nagsimula dahil tumingin siya sa status niya. Nagpasya siyang maging tapat sa kanya at inamin na nakikita niya ang iba't ibang katangian ng ibang tao. Nakita niya ang mataas na diploma siya at ambisyon niya, na nagbigay sa kanya ng pagdududa kung ang maganda niyang asal ay isang palabas lamang. Naiintindihan na ni Lisha ang lahat at inamin niyang talagang mataas ang kanyang ambisyon. Tinanong siya ni Ars kung anong klase ng ambisyon, at namula siya habang sinasabi na ito ay ambisyon ng bawat babae. Ambisyon na makahanap ng isang natatanging lalaki na mahuhulog sa kanya sa unang tingin. Namumula rin si Ars, at ang atmosfera ay nagiging awkward na tensyonado sa pagitan nila. Napagtanto niya na totoo na bilang anak ng isang maharlika, kailangan ni Lisha ng isang natatanging asawa para umunlad. At nagtataka siya kung ano ang tingin niya sa isang tulad niya, na tagapagmana ng isang maliit na teritoryo. Tumatawa siya at sinasabi na naisip niya ang mga iniisip ni Ars ng tama kanina. Sinasabi niya na talagang maliit ang teritoryong ito at kung siya sana ay naging isang walang kwentang tao, gagawin niya ang lahat para makaalis sa kanyang pakikipag-engagement sa kanya. Laking gulat ito kay Ars, pero sinabi ni Lisha na ngayon ay talagang gusto na niyang pakasalan siya. Sabi niya na mahina ang kanilang pamilya ngayon, pero nakikita niyang may talento si Ars para maging matagumpay at makapangyarihan. Nakikita niyang mahal siya ng kanyang mga tao at lahat ay talagang masaya nang malaman nilang may fiancé siya. Sinasabi ni Lisha na sapat na itong patunay na isa siyang kahangahangang tao, kaya nahulog na siya sa kanya. Nang marinig ito ni Ars, namula siya, at pagkatapos ay binati siya ni Lisha ng magandang gabi habang siya ay bumabalik sa kanyang kwarto. Siya'y naguguluhan kapag naiwan siyang mag-isa, at napagtanto na ang ambisyon ni Lisha ay talagang cute sa labas ng kanyang pintuan. Si Lisha ay nahihiya pa rin tungkol sa mga matapang na hakbang na ginawa niya sa pagpasok sa kwarto ng isang lalaki at pag-amin ng kanyang nararamdaman, ngunit siya rin ay talagang masaya tungkol dito. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang teritoryo, iniisip kung paano ang mundo ng mga maharlika ay isang masamang lugar na punong-puno ng kasakiman at kasinungalingan. Gagamitin ng mga maharlika ang anumang paraan upang ibagsak ang iba at umangat. Si Lisha ay palaging nababahala sa kanyang kakayahang basahin ang damdamin ng ibang tao, dahil ang kanilang laging masama ang mga emosyon. Naisip niyang isang sumpa ang kanyang kakayanan, hanggang sa araw na nakita niya ang isang babae na masayang kasal sa isang malakas at matagumpay na lalaki. Nang araw na yon, naisip niyang kung makakapag-asawa siya ng isang lalaki na may natatanging kapangyarihan at reputasyon, makakalabas siya sa mundong puno ng negatibidad. Kaya't pinahusay niya ang sining ng pagsisinungaling upang mapasaya ang mga tao sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang emosyon, habang naghahanap ng isang malakas na pamilya na mapapasukan. Walang balak si Lisha na pakasal kay Ars dahil sa kanyang mahina na pamilya, at ang paunang impresyon. Ang ibinigay niya sa kanya ay hindi rin maganda. Siya ay lalong naging mapaghinala sa kanya kahit ano pa ang gawin niya, ngunit pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na nanalo sa kanyang puso. Habang naglalakbay sila sa pamilihan, humingi ng tawad si Ars sa kanya dahil sa magaspang na daan para sa kanyang malambot na mga paa at nagdala ng panggagamot sakaling masakit ang kanyang mga sapatos. Yun ang sandaling napagtanto ni Lisha na napakabait ni Ars, at dahil sa respeto na tinatanggap niya mula sa kanyang mga tao, agad siyang nag-isip na siya ang kanyang perpektong lalaki. Nagmahal siya sa kanya sa sandaling yun. Ngayon iniisip ni Lisha na si Ars ay may kakayahan at malakas, pero siya rin ay mabait, at hindi niya maaring pahintulutan na maging kahinaan nito. Bilang isang tao na balang araw ay magiging pinakamalapit sa kanya, ipinapangako niyang wawasakin ang lahat ng hadlang na darating sa kanilang masayang hinaharap. Pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, madalas na nag-aasahan sina Ars at Lisha ng mga sulat. Medyo kinakabahan si Ars dahil wala pa siyang nakakausap na babae sa ganitong paraan sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, nagagawa niyang mag-flirt ng kaunti sa kanya sa mga sulat. Muli siyang binisita ni Lisha, at binigyan niya siya ng ilang buto ng bulaklak dahil nagustuhan niya ang mga bulaklak. Pinapasalamatan siya niya,
at pagkatapos ay pinaalalahanan siya na hindi pa siya nagbibigay ng sagot sa kanyang pagsisisi. Si Ars ay naguguluhan, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari siyang maglaan ng oras dahil magtatrabaho siya ng mabuti para mapamahal siya sa kanya. Patuloy silang nag-uusap sa pamamagitan ng mga liham, at dumating ang isang maikling panahon nang huminto ang digmaan sa pagsunod. Unti-unting bumubuti ang kalagayan ng ama ni Ars. Higit pa rito, nais niyang sabihin sa kanya na nahulog din siya sa kanya. Lumipas ang ilang panahon at ang kalusugan ni Lord Raven ay unti-unting lumalala, habang dumarating ang doktor. Lumabas siya sa kanyang silid at sinabi kay Batang Ars na baka panahon na para simulan niyang ihanda ang kanyang isipan para sa pinakamasama na darating. Si Ars ay nadarama ng labis na pangangalumbaba tungkol sa buong sitwasyong ito, samantalang, ang kasalukuyang namumuno sa misyon ay nagiging biktima ng isang mamamatay tao na sinaksak siya sa likod tulad ng Mad King at pagkatapos ay sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad, ang mamamatay tao ay nahuli kaya't tumalon siya mula sa bintana at nagpa siya ng sarili niyang buhay. Nang sumunod na gabi, umabot ang balitang ito kay Lord Raven, na binasa ang liham sa harap ng kanyang tapat na konseho at pagkatapos ay tinanong si Rose tungkol sa kanyang opinyon sa bagay na ito. Ipinaliwanag ni Rose na ngayong wala nang namumuno, ayon sa kanya, hindi maiiwasan ang isang nakamamatay na digmaan sa pagitan ng dalawang anak ng yumaong Lord, at dapat na silang magsimulang maghanda ng kanilang mga puwersa. Nag-iisip si Raven tungkol sa sitwasyon at sinasabing ngayon ng punong bayan kung saan darating ang misyon ay kailangang pumili at sumuporta sa isa sa mga anak sa usaping ito ng paghalili, at malamang napipiliin ng punong bayan na si Lumi ang nakatatandang anak sa halip na ang nakababatang anak. Ibig sabihin, anuman ang mangyari ay kailangan din nilang suportahan ang nakatatandang anak habang maayos. Pero sa sandaling subukan ni Raven na bumangon, siya'y bumagsak muli sa kama na walang malay. Makalipas ang ilang gabi, dumating ang liham ng pagtawag sa pamilya Levant na nag-uutos sa Panginoon na magpakita sa konseho. Binasa ni Ars ang liham at sinabi kay Ray na ang kanyang ama ay hindi kayang bisitahin ang lalawigan ng mag-isa, at sumang-ayon si Ray habang sinasabi kay Ars na huwag mag-alala. Sinabi niya na aalis siya kinabukasan kasama si Char para makipagkita sa pinuno ng lalawigan, pero sinabi ni Ars na sasama rin siya sa kanilang ama. Nang sumunod na umaga, umabot sila sa lalawigan ng Kenner na nagulat kay Ars dahil hindi niya kailanman isipin na ang isang lugar na ganito kalaki ay kayang pamahalaan ng isang nag-iisang Panginoon. Lumapit sila sa pintuan ng kastilyo kung saan sila hinarang ng gwardya. Ibinigay ni Ars sa kanya ang liham na ipinadala ni Lord Lumi, na nagsasabing nandito siya upang kumatawan sa pamilyang Levant. Mukhang may kaunting pagdududa ang gwardya, pero agad niyang nakilala si Char bilang prinsesa ng apoy at si Ray bilang Grim Reaper ng pamilyang Levant. Agad silang tinanggap ng gwardya sa loob ng kastilyo at nagsimulang akayin sila patungo sa bulwagan ng pulong, pero nakatagpo sila ng isa sa mga vassal ni Lord Lumi na tinatawag na Ren. Mukhang isang mahusay na tao siya na may higit sa karaniwang mga katangian sa lahat ng kategorya. Binate-bait niya sila ng mainit at sinasabing hindi niya inaasahan na makita ang maliit na Panginoon sa halip na ang kanyang ama. Bago siya humarap kay Ray at Char, tinatanong kung nais ba nilang sumama kay Lord Lumi bilang kanyang mga vassal. Nakakatakot ito kay Ars ng kaunti, pero tapat ang kanyang mga vassal at tinatanggihan nila ang alok. Agad na pumasok si Ars sa bulwagan ng pagpupulong at agad na nakaramdam na parang isdang nasa labas ng tubig dahil sa matinding atmosfera, kaya umupo na lamang siya sa mesa. Isa sa mga matatandang lalaki ay naaalala si Ars mula noong bata pa siya at inaalok siya ng ilang biskwit habang ang mataba ay nakatingin sa kanya ng may pagdisdain. Biglang bumukas ang pinto at silang lahat ay tumayo habang pumasok ang Panginoon ng Kenner sa silid kasama si Ren. Agad na nagsimulang silipin ni Ars ang mga istatistika ni Lord Lumi at napansin na tulad ng inaasahan, ang Panginoon ay tila may napakataas na istatistika at kakayahan. Kahit na wala ito sa kahit anong antas ng mga istatistika ng kanyang ama, ang mapagkakatiwalaang payo ni Lumi kay Ren ay nagbibigay sa kanya ng lahat ng mga katangiang kulang sa kanya. Ayon kay Ars, magkakasama, malaon sina Lumi at Ren na makakagawa ng pinakamahusay na desisyon. Para sa bansa, sinabi ng Panginoon sa ibang mga Panginoon na manatiling nakaupo habang ipinaliwanag niya na ang namumuno sa misyon ay pinatay na nangangahulugang may darating na madugong digmaan. Sinabi niya sa kanila na tinawag niya ang lahat para ipahayag na susuportahan nila si Lord Curran,
ang nakatatandang anak kaysa sa nakababatang anak. At kung may sino man na mayroong issue dapat silang magsalita ngayon. Agad na sinabi ng matanda at ng matabang lalaki na wala silang problema dito. Sinundan din ni Ars ang kanilang halimbawa at nangakong susuportahan ang nakatatandang kapatid sa paparating na digmaan. Nagpatuloy ang Panginoon sa pagsasabi na dapat silang lahat ay may nakahandang hukbo, dahil natatakot siya na ang kalapit na lalawigan ay maaaring subukan na samantalahin ang sitwasyong ito at atakihin sila. Kung mangyari ito, kailangan nilang tiyakin na mayroon silang sapat na tropa para sa depensa. Pagkatapos nito, pinawalang bisa niya ang korte, ngunit bago umalis ay lumapit siya kay Ars at pinuri siya sa pagdalo sa konseho sa ngalan ng kanyang ama. Sinasabi ni Lumi na kahit na napakaliit ng teritoryo ng Lamberg, sa mga nakaraang taon ay nakakuha sila ng ilang hindi kapani-paniwalang talento na nagresulta sa kanilang pagiging isa sa pinakamalalakas na puwersa sa paligid. Sinasabi niya kay Ars na ipagpatuloy ang magandang trabaho at umalis. Bago makagalaw si Ars, pinigilan siya ng mataba at ipinakilala ang sarili bilang ama ni Lisha. Sinabi niya kay Ars na labis na nalungkot ang kanyang anak na babae kamakailan dahil hindi na siya nagbabalik ng mga liham niya. Biglang naalala ni Ars na gusto niyang magpadala ng sagot sa kanya pero tuwing umuupo siya para sumulat, may kung ano o kung sino ang nakakagambala sa kanya. Ang mataba ay nag-aangkin na alam niya na ang kanyang anak na babae ay talagang matalino simula pa sa batang edad at dahil dito, hindi siya nagbigay ng marami atensyon sa kanya. Dahil dito, nag-umpisa siyang mag-spend ng mas maraming oras sa korte at natutunan ang lahat ng taktika at panlilinlang mula sa mga politiko. Sa wakas ay sinabi niya kay Ars na nagduda siya noong una tungkol sa batang lord na nais niyang pakasalan, ngunit ngayon ay kumbinsido na siya na kayang-kaya ni Ars ito, at humingi siya ng tawad sa pagtingin sa kanya. Humingi ng tawad si Ars at nangako na susulat siya pabalik sa kanya. Sa teritoryo ng Lamberg, pinuri ni Lord Raven si Ars sa pagdalo sa War Council at tinawag siyang isang ganap na lalaki sa pagkuha ng hakbang na iyon. Talagang nagpapasaya ito sa kanya, pero alam niyang mahina pa rin ang kanyang mga kasanayan kaya't nagsimula siyang mag-ehersisyo araw-araw kasama si Ray. Sa kasamaang palad, kahit na lahat ay umuunlad, hindi siya makapagpabuti. Sinasabi ni Ray na magpahinga siya, pero tumatanggi siya dahil alam niyang hindi siya pwedeng magpabeya. Naaalala niya kung paano siya natalo sa bawat mock battle kahit gaano pa karaming libro ang kanyang basahin. Hindi siya makatalo sa sinuman na may aktwal na karanasan. Biglang tumakbo si Rose sa bakuran at binigay kay Ars ang isang sulat. Ang sulat ay nagmula kay Lord Lumi, nagpapalam sa lahat na ang kalapit na county ay umaatake sa teritoryo ng matandang lord at kailangan nilang lumusab laban sa mga ito. Talagang natatakot si Ars. Pero alam niyang hindi karapat-dapat ang kanyang ama na mamuno sa hukbo kaya tinawag niya ang kanyang mga sundalo at sinubukang magbigay ng talumpati. Bigla na lang lumitaw ang kanyang ama sa likod niya at sinabing siya ang mamumuno sa mga tropa, at nang subukan ni Ars na tutulan ito, simpleng sumagot si Raven na hindi pa siya mandirigma. Para patunayan ito, nagdala si Raven ng isang bilanggo sa death row at sinabi kay Ars na panuorin ang pagbitay. Nangangako na kung siya ay mananatiling kalmado, papayagan niyang ipangunahin siya sa labanan. Dinala ang kriminal sa kahoy kung saan siya ay pinugutan kaagad, at tulad ng inaasahan ni Raven, masyadong mabait at mahina pa rin si Ars habang nagsisimula siyang samuka sa lupa. Inutusan ni Raven ang kanyang mga sundalo na umalis, at lahat sila ay sumunod sa kanya. Iniiwan si mabait na Ars na umiiyak dahil sa kanyang kahinaan, nagtataka kung makikita pa ba niya ang kanyang ama pagkatapos ng digmaan na ito. Ang labanan ay isang mahabang labanan na tumagal ng 1 buwan kung saan ang kanilang mga puwersa ay mas nakararami sa mahigit 5,000 tao, ngunit dahil sa mahusay na taktika ni Rose na nang ibabaw sa mga general ng kaaway, mga kahangahangang atake ng mahika ni Char na yumanig sa kaaway at punuin sila ng takot habang ginamit ni na Lord Raven at Ray ang kanilang nakamamatay na kakayahan sa laban upang putulin ang mga linya ng kaaway na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Sa wakas, nagtagumpay ang kanilang mga hukbo at natalo ang mas malaking puwersa ng kaaway bago sakupin ang kastilyo. Matapos ang 1 buwang pagsakop, umuwi sina Lord Raven at ang kanyang mga tagasunod 4 na araw pagkatapos ng 12 kaarawan ni Ars. Ang kanyang asawa at ang 2 nakabatang anak ay nanatili sa tabi ng kanilang ama habang lumalala ang kondisyon nito, natatakot na mawalan ng ama. Nang dumating ang gabi, si Ars ay bumalik na bagbog at may mga sugat patungo sa silid ng kanyang ama,
at tinanong si Ray tungkol sa kondisyon ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Ray ang kalagayan ng kanyang tatay at kung gaano ito kasama bago siya nagtanong kung may nanakit kay Ars. Simple lang siyang sumagot na nakuha niya ang mga sugat habang nag-eensayo at hindi ito malaking usapan. Malungkot siya dahil napilitan ang kanyang ama na mamuno sa pagsakop, kahit na sobrang sakit ito, dahil hindi pa handa si Ars na gawin yun. Si Ray ay nagbibigay ng katiyakan sa kanya na hindi ito kasalanan niya dahil siya ay napakabata pa. Ngunit hindi ito mahalaga kay Ars na nagpasalamat sa kanya sa magagandang salita bago siya bumalik. Sinabi ni Char kay Ray na narinig niya na nagsasanay siya mula pa noong umalis sila sa pamumuno, at nagbago ang kanyang asal. Tumigil na siyang tumawa at nakalimutan na ang lahat habang siya ay nagsasanay araw at gabi laban sa mga taong mas malakas sa kanya na may pag-asa na maging mas mabuti. Sa wakas, ang kanilang mga iniisip ay naputol ni Nox sa pintuan, na ikinababahala ni Ray dahil napakabihira na nito, kung sino ito ay natagpuan si Lisha kasama ang kanyang butler na naghihintay sa pintuan. Mukhang labis siyang nababahala at humihingi ng tawad sa pagpasok ng huli, ngunit tanong ni Lisha ng diretso. Kung okay si Ars, sinasabi niya na mula nang magsimula ang hidwaan, naging kakaiba ang mga liham nito. Dati ay puno ito ng emosyon habang nakikipag-usap siya sa mga liham, pero ngayon tila formal na lamang ang mga liham niya at wala ng emosyon. Humingi ng tawad si Ray sa kanyang ngalan at sinabi kay Lisha na huwag isipin ng masama si Ars dahil may mga dahilan nito, pero iginiit ni Lisha na hindi siya galit, nag-aalala lamang siya kay Ars at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nagpasya si Ray na sabihin kay Lisha ang lahat ng nangyari tungkol sa pagpapatupad at kung paano niya sinisisi ang kanyang sarili sa paglala ng kalusugan ng kanyang ama dahil hindi siya naging sapat na malakas upang makontrol ang sitwasyon. Talagang nag-aalala si Lisha para kay Ars at nagpasya siyang tingnan siya, pero nang makarating siya sa lugar ng pagsasanay narinig niya ang tunog ng isang napaka-intensong laban sa pagitan ng dalawang tao. Binuksan niya ang pinto upang sumilip sa loob at napansin si Ars na nakikipaglaban sa isa sa mga sundalo, pero tila hindi siya sapat na malakas upang talunin ito. Sinabi ng sundalo kay Ars na isantabi na ang usapan para sa araw na ito dahil hindi na siya nasa ayos para makipaglaban. Balak din sanang tawagin siya ni Lisha at sabihing huminto na, ngunit bigla, tumayo si Ars sa kanyang naglalakad na mga paa at ipinahayag na mas masahol pa ang kondisyon ng kanyang ama noong siya ay nakikipaglaban sa digmaan, kaya't ito na ang pinakamaliit na bagay na maaari niyang gawin bilang anak. Nang marinig ito, nagbago ang isip ni Lisha habang napagtanto niyang gaano ka-determined si Ars sa ngayon. Lumiko siya upang sabihin sa iba na dapat nila siyang iwanan muna. Biglang may dumating na isang kasambahay na tumatakbo at sinabi sa kanila na si Lord Raven ay nagkamalay na at nais makipag-usap. Umiiyak si Rose ng mga masayang luha at nagsabing ipapaalam niya ito kay Ars, ngunit sinabi ng kasambahay na inutusan siya ng Lord na dalhin lamang sila tatlo sa una. Ray, Char at Rose ay sumunod sa utos at pumasok sa silid ni Raven, kung saan nakita nilang nakaupo siya ng mahina. Pinasalamatan niya sila sa pag-aalaga sa kanya sa laban habang siya ay may sakit. Tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga buhay sa kanyang tahanan at kung gusto ba nila dito. Sumagot si Ray na kung ikukumpara sa kanyang lumang buhay, ang lugar na ito ay tila paraiso sa kanya. Sang-ayon si Rose sa saloobin, sinasabing mahal na mahal niya ito rito. Habang si Char naman ay sumagot na ito lamang ang tahanan na alam niya, pinasalamatan niya sila sa pagiging kasama ng kanyang pamilya, kahit na noong una silang dumating, hindi masyadong interesado si Raven na gawing mga tagasunod sila. Si Ray ay isang tao na may kulay, si Rose ay 5 taong gulang lamang at si Char ay isang mahiyain na babae, pero silang lahat ay lumaki na at napatunayan ang kanilang kahalagahan sa pamilyang Loven. Sinasabi niyang hindi pa sapat ang lakas ni Ars para harapin ang labanan sa ngayon at ang pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa ganitong murang edad ay labis na malupit, ngunit hindi siya naniniwalang mayroon pa siyang ibang pagpipilian ngayon. Ang pagtayo sa pintuan ng kamatayan ay nagpapaalala sa iyo kung gaano karaming bagay ang naiwan mong hindi nagawa habang pinagsisisihan niyang hindi dinala si Ars sa labanan noon upang ipakita sa kanya ang malupit na katotohanan ng mundong ito. Palagi siyang nagtatangkang iwasan si Ars sa mabagsik na mundo na inaakalang kaya niyang protektahan siya. Hindi siya naniniwala na makakaligtas pa siya ng mas matagal. Nakikipag-usap siya sa kanila bilang isang ama at hindi bilang kanilang Panginoon habang alam na nagmamakaawa siya sa kanila na suportahan si Ars mula ngayon kapag hindi niya na kaya at yumuyuko sa harap nila.
Nagsimulang pamatak ang mga luha sa mga pisngi ni Rose habang sinasabi niyang pagsusumikapan niyang mag-aral ng mabuti at titiyakin na tutulungan si R sa bawat problema na lilito. Sinabi ni Char na wala siyang alam tungkol sa pamumuno, pero gusto niyang tulungan si Ars na maabot ang kanyang pangarap na lumikha ng isang utopia dahil mayroon siyang buong tiwala sa kanya. Nagsalita si Ray at sinabing wala siyang halaga bago niya nakilala si Ars dahil binigyan siya ng kahulugan sa kanyang buhay at nangako na makikipaglaban kasama si Ars bilang kanyang espada at kalasag hanggang sa araw na siya'y mamatay. Lahat sila ay nagpapasalamat kay Lord Raven sa pagtitiwala sa kanila sa gawaing ito at umalis. Pagkatapos nito, tinawag si Lisha habang ang tatlong iba pa ay umaalis at ito ang unang pagkakataon na nakikita ni Lisha si Lord Raven. Humingi siya ng tawad sa pagdalo sa kanya sa ganitong kalagayan at sinabing kahit hindi pa siya nakikita ni Lisha bago, nakita na niya ito. Nang mamatay ang kanyang ina, nandoon din si Raven sa lamay kung saan nakita niya si Lisha bilang batang umiiyak sa lungkot tulad ng iba. Ngunit nang umiyak ang kanyang nakababatang kapatid dahil siya ay gutom, agad na pinwipe ni Lisha ang kanyang mga luha at binigyan ang kanyang kapatid ng ilang cookies na kainin. Sa araw na yun, naisip ni Raven kung gaano siya kabait at nagdesisyon na mag-alok ng kasal sa kanyang ama kay Ars. Siya ay nagmamakaawa sa kanya na makasama si Ars sa panahon ng kanyang problema at tulungan siyang pamahalaan ang teritoryo. Nagsimula siyang umiyak habang sinasabi niya kung gaano kasipag si Ars na maging katulad ng kanyang ama, na nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niyang parang tunay siyang umiibig sa kanya. Umalis siya sa silid at natagpuan si Ray na nakatingin sa buwan ng may seryosong mukha at pagkatapos lumabas ng tanaw, nagsimula siyang umiyak ng walang kontrol nang makita ang kalagayan ni Lord Raven. Makalipas ang ilang sandali, tinawag si Ars at pumasok siya na may dalang maraming gamot. Nang simulan niyang ikwento sa kanyang ama ang lahat ng pananaliksik na ginawa niya ukol sa kanyang kondisyon at sinasabing baka may mga nagawa siyang mga progreso. Sinabihan siya ni Raven na umupo sa tabi niya habang nagsimula siyang makipag-usap sa kanya bilang isang ama at ikinwento ang kanyang kwento. Sinabi niyang siya ay mula sa isang mahirap na teritoryo kung saan ang Lord ay labis na mapagsamantala at labis na binuwisan ang mga mahihirap na magsasaka. Pagod na sa lahat ng ito, tumakas si Raven mula sa kanyang tahanan at teritoryo at umabot sa pangunahing bayan kung saan nakita niya ang alkalde sa kauna-unahang pagkakataon. Ang alkalde ay mukhang kahanga-hanga sa kanyang kabayo at simula sa araw na yun, nagpasya si Raven na gumawa ng mabuti sa mga baraha na ibinigay sa kanya at nagsimulang matutong humawak ng espada mag-isa. Di nagtagal, naging magaling siya rito at nakilala sa ilang laban na unti-unting nagresulta sa kanyang promosyon bilang lord ng teritoryo ng Lamberg at doon talaga nagsimula ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Ars na huwag sisihin ang kanyang sarili sa sitwasyong ito at sinabing kailangan niyang maging matatag at alagaan ang mga tao sa teritoryong ito. Unti-unting bumibigay si Ars pero pinipilit niyang maging matatag at nangako na magiging makatarungan at mabuting Panginoon siya kapag dumating ang tamang panahon at poprotektahan ang kanyang mga tao at pamilya mula sa lahat ng panganib. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa pag-uusap sa buong gabi bilang ama at anak at nang dumating ang susunod na umaga, wala na si Lord Raven upang alagaan ang kanyang pamilya. Isang burol ang ginanap ng gabing yun at halos lahat ng Lamberg ay dumalo sa paglisan ng kanilang makatarungan at mabuting Ginoo. Tinawag niya ang kanyang mga kapatid na malapit sa kanya upang aliwin sila bago niya ibigay ang kanyang paggalang sa burol kasama ang mga bulaklak. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata pero pinilit niyang maging matatag at sinabi sa kanyang mga nasasakupan na maraming bagay ang itinuro sa kanya ng kanyang ama at nakipag-usap siya dito buong gabi. Inaangkin niyang pinagkatiwala siya ng kanyang ama na alagaan ang buong teritoryo. Humarap siya sa kanila at tapat na inamin na hindi siya kasing lakas ng kanyang ama o kasing karanasan, ngunit nangangako siyang palaging aalagaan sila sa abot ng kanyang makakaya. At humihingi ng kanilang suporta sa mga mahihirap na panahong ito. Talagang tumatama ito sa puso ng kanyang mga tao habang sumisigaw sila ng kanyang pangalan, na nagsasabing susundan siya hanggang sa pinakapayak na antas ng impyerno. Naalala ni Char ang panahon na todo ang laban niya at si Raven ay dumating para tingnan siya at sinabi sa kanya na magpahinga na dahil ang galing-galing niya. Naalala rin ni Rose ang kanyang kabaitan noong nag-aaral siya sa gabi sa mga taglamig. Dumating si Lord Raven para tingnan siya at binigyan siya ng kanyang kumot bago sinabi na magpahinga na at huwag masyadong magpuyat dahil bata pa siya at marami pang dapat matutunan.
Si Ars ay nagpapasalamat na napapaligiran ng maraming nagmamahal na tao habang pinasasalamatan niya sila sa kanilang katapatan habang sila'y nakaluhod sa kanilang mga tuhod sa pagsisimula ng paghahari ng isang bagong Panginoon na magdadala ng sarili nitong mga pagsubok at hamon. Lumipas ang ilang linggo at tila maayos ang lahat sa rehiyon na pinamamahalaan ng pag-ibig at pamilya habang si Ars ay bumalik muli sa libingan ng kanyang ama at nakikipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang mga pagsisikap na gampanan ang lahat ng kanyang mga tungkulin at kahit na siya ay wala namang ikukumpara sa Panginoon Raven. Ang kanyang mga kaibigan at tagapaglingkod ay mahusay na sumusuporta sa kanya sa buong panahon. Ang paghahari, sa madaling panahon, tinawag siya ni Ray mula sa likuran habang siya ay nakatayo kasama sina Char at Rose at sinabing dapat silang bumaba sa Lord ng kanilang lalawigan para sa talakayan ng konseho ukol sa digmaan. Makalipas ang kaunting sandali, dumating siya sa lalawigan ng Kenner at sinamahan sa konseho ng digmaan ng Lord doon. Naglaan sila ng sandali ng katahimikan para sa ama ni Ars habang pinuri siya sa pagiging mahusay na sundalo at pinuno, na nanatiling tapat sa kanyang salita at sa kanyang hukbo hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Sinasabi nila kay Ars na ito ay magiging malaking pasanin pero nagtitiwala silang lahat sa kanya at kahit si Ars ay nag-angking. Nasusubukan niyang hindi sila biguin. Umupo silang lahat habang nagsisimula ang talakayan at sinabi ni Lumi na nagpasya silang suportahan ang layunin ng nakatatandang kapatid kaya kailangan nilang ipagpatuloy ito. Ayon sa kanyang impormasyon, ang nakababatang kapatid ay may mas malaking army sa bilang ngunit ang nakatatandang kapatid ay kasalukuyang nagkokontrol ng isang napakahalagang bayan sa daungan na nangangahulugang may ekonomikong bentahe sila sa iba. Idinagdag pa niya na ang kabuuang sitwasyon ng dalawang panig ay tila pareho na nangangahulugang ang takbo ng digmaan ay maaaring magbago sa alinmang panig na nangangailangan silang maging mas maingat. Sinasabi niya sa iba na ang isa sa mga pinakamahalagang salik sa digamang ito ay ang pagkontrol sa mga kalapit na lugar kung saan ang parehong mga kapatid ay nakapag-occupy at hikayatin silang makipaglaban mula sa kanilang panig. Ayon kay Lord Lumo, nagpadala na siya ng ilang mga sugo upang makipag-usap sa mga kalapit na rehiyon at karamihan sa kanila ay mukhang sumusunod ngunit ang isang rehiyon na tinatawag na Penyor ay tila matigas ang ulo. Mukhang maliit na rehiyon ito ngunit maaaring may estratehikong kahalagahan kaya't mahalagang makontrol nila ito bago pa man gawin ng mga kaaway. Dahil hindi nagtagumpay ang mga diplomatiko na pag-uusap, sinasabi ni Lumi sa ibang mga lord na sila ay ngayon maglunsad ng ganap na atake at sakupin ang rehiyon na iyon sa puwersa. Mukhang magkakasundo ang dalawang Panginoon pero ibinababa ni Ars ang kanyang ulo bago magsalita. Nagtatanong siya kung maaari bang subukan nilang gumawa ng iba munang hakbang. Naguguluhan ang ibang Panginoon pero lumalabas na ilang gabi na ang nakalipas, sina Ars, Rose, Char at Ray ay nag-aaral ng mapa at tinitingnan ang lahat ng sabihin ni Rose na hindi ka panipaniwala na ang rehiyon ng Penyor ay sobrang matigas ang ulo. Sinasabi niya na sila ay labis na maingay sa anumang pag-atake mula sa rehiyon ng Lovent pero sa kabila nito ay nagpasya silang labanan sila. Ayon sa kanya, may higit pa sa nakikita at kahit si Ray ay sumasang-ayon sa kanya. Tinanong ni Ars kung ano ang dapat gawin sa ganitong kaso at sinabi ni Rose na maaari silang umatake sa malaking bilang, pero may maliit na posibilidad na magising sila sa katotohanan at mahulog sa isang bitag na sawayin ang buong hukbo nila. Ayon sa kanya, dapat silang maging mahinahon at magsaliksik muna bago gumawa ng anumang hakbang laban sa rehiyong ito. Sinabi ni Ray na may alam siyang ilang tao mula sa isang grupo ng mga especially iya na mahusay sa especially iya at kumuha ng impormasyon mula sa mga tao. Sinabi niya kay Ars na maaari nilang kunin ang mga ito at pumayag si Ars. Sa kasalukuyan, sinabi niya sa konseho na ang rehiyon ng Penyor ay tiyak na may binabalak at kung aatakihin nila ito ng direkta ay maaari silang magdusa ng malubhang pagkalugi. Hiningi niya sa kanila ang kaunting oras para magsagawa ng sarili nilang investigasyon at nagpasalamat si Lord Lumi at pumayag ito. Makalipas ang kaunti, umalis sila sa konseho at nagsimula ng bumalik habang pinupuri ni Ray si Ars sa kanyang tapang nang bigla silang tawagin ng isang grupo ng mga bata. Biglang napagtanto ni Ars na ang lahat ng mga batang ito ay ang mga dating inaalagaan ni Char mag-isa, ngunit ngayon ay lumaki na sila upang umalis sa pugad at alagaan ang kanilang sarili. Isang matandang babae na namamahala sa ampunan ang lumapit sa kanya at mainit siyang batiin bago siya pasalamatan para sa lahat ng ginawa niya. Lumalabas na nakapagbigay si Ars ng pondo para sa pagtatayo ng isang malaking ampunan na may ang layunin na makuha ang pinakamaraming bata hanggat maaari.
Sinasabi niya sa kanya na lahat sila ay nagtrabaho ng mabuti para sa ampunan. Tumakbo si Char sa mga bata at tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin at parang lahat sila ay may kanya-kanyang plano. Isa sa mga bata ay gustong maging sundalo, habang ang isa naman ay gustong maging katulong sa kastilyo. Ang isa pang bata ay gustong magtrabaho sa panaderia habang ang huli ay nais makialam sa pagsasaka dahil interesado siya rito. Lahat sila ay humarap kay Ars at pinasalamatan siya sa lahat ng bagay na ginawa niya. Pero sinabihan sila ni Ars na pasalamatan si Char sa halip dahil siya ang nagpapadala ng karamihan sa kanyang sahod sa ampunan upang magkaroon ng lahat ng gusto ng mga bata. Si Char ay lumapit kay Ars at sinabi sa kanya na noong araw na sumama siya kay Ars, labis siyang nalilito dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang isama ang mga bata o hindi. Pero sa tingin niya, tama ang naging desisyon niya na iwan sila dito dahil lahat ay naging maayos para sa kanila. Tumingin siya sa paligid at nakita ang lahat na masaya habang naglalaro sa hardin. Nang bigla niyang narinig ang isang tao na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa likuran at lumingon siya upang makita si Leisha na nakatayo sa harapan niya. Mukha siyang naguguluhan dahil hindi siya mentally handa na makipag-usap sa kanya at nagsimula siyang mag-stammer habang nagtatanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sabi niya na ang kanyang ama ay pupunta rito para sa War Council, kaya nagdesisyon siyang sumama. At nang marinig niyang nandito rin si Ars, agad siyang umalis sa kanyang silid para subukang hanapin siya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kasiyahan sa paligid niya nang biglang may batang babae na lumapit sa kanya at inilagay ang kanyang maruming mga kamay sa kanyang royal na damit. Agad na natarante si Ars, iniisip na magagalit si Leisha at nangakong bibilhan siya ng bagong damit. Pero sa kanyang gulat, hindi siya mukhang nababahala at agad na inalis ang kanyang mga sapatos at nagsimulang maglaro kasama ang mga bata habang iniisip ni Ars kung gaano siya kapalad na makahanap ng kat-aypa na katulad niya. Nang gabing yun, nagpa siya silang manatili sa ampunan habang si Leisha ay nakikipag-usap kay Ars at Rose, habang natutulog si Char sa kama kasama ang mga bata. Ipinaliwanag ni Ars kung paano siya nagpaplanong makipagtagpo sa isang grupo ng mga especially iyan na tinatawag na Shadows at kung paano niya susubukang makapasok sa teritoryo ng mga kaaway para sa impormasyon. Napaka-interesado ni Leisha sa lahat ng iyon at sinabi niyang nais niyang samahan si Ars. Agad na tumanggi si Ars, sinasabing napakadelikado nito. Pero sinabi ni Leisha na siya rin ay pupunta, at higit pa, may buong tiwala siya na poprotektahan sila ni Ray kung sakaling may mangyari. Wala nang masabi si Ars sa harap niya kaya pumayag siya, sinasabing sasanduan niya siya mula sa kanyang tutuluyan kinabukasan. Pero may iba pang nasa isip si Leisha habang sinasabi niyang dinala na ang lahat ng gamit niya dito at matutulog siya dito ngayon. Nahiya si Ars at tumayo, sinasabing hahanapan niya siya ng kwarto, pero sinabi niya na gusto niyang matulog ng magkasama. Di nagtagal, nagising si Char at sinabi kay Ars na dapat silang lahat matulog ng magkasama, at pilitin pa si Rose na makisama sa kanila. Mahihirap si Ars at Rose na makatulog buong gabi nang sa umaga ay dinala ni Ray ang magandang balita na nakapag-usap siya sa mga Shadows at makikita nila ito ngayon. Nagpaalam sila sa mga tao sa ampunan at nagsimula silang maglakad palabas habang nagpapasalamat si Ars. Ray para makipag-ugnayan sa mga anino. Mukhang masaya siya tungkol dito, pero nag-aalala rin dahil sinasabi niyang kamakailan lang ay nag-resign ang dati nilang leader at may bagong mas batang leader na itinalaga na gumagawa ng lahat mula sa especially iya hanggang sa pagpatay. Sinasabi niya kay Ars na medyo mahusay ang bagong leader, pero tumatanggap lamang siya ng mga trabaho na interesado siya. Sinabi ni Ars na dapat nilang ihandog ang magandang bayad sa kanya dahil nagtitiwala si Lord Lumi sa kanila. Pero sinasabi ni Ray na hindi ito tungkol sa pera. Sa wakas, pumasok sila sa isang tavern ng isang matipunong lalaki ang nagsabi sa kanila na umalis na dahil puno na sila. Ars nalilito, pero si Ray ay naglalakad pasulong at sinasabi sa kanya ang isang code word. Agad na sinasabi ng lalaki sa kanila na may isang mesa na nagbukas at umupo silang lahat sa likod habang si Char ay nagsisimulang tingnan kung ano ang o-orderin. Ang mga tao sa tavern ay mukhang puno ng mga kalalakihan na malupit at matigas habang napagtanto ni Ars na ang ganitong epektibong organisasyon ng mga especially iya ay dapat na nagmamasid din sa kanila. Nagsimula siyang maghanap gamit ang kanyang mahiwagang mata upang makahanap ng sinumang namumukod. Nang biglang pinabalik siya ni Char at sinabi na ang waitress ay naghihintay, lumingon siya upang tingnan ang waitress habang humihingi siya ng inuming prutas nang bigla siyang magulat at ang kanyang
Napakapangan. Hindi siya bumibigkas ng kahit anong salita at tumingin sa ibaba bago magpaalam na pupunta sa banyo. Naghuhugas siya ng mukha at tiningnan si Ray para tiyakin na hindi nasira ang kanyang magic eye, pero hindi siya makapaniwala na ayon sa mata, ang waitress ay talagang isang lalaki na may kahangahangang mga katangian. Biglang lumitaw ang waitress sa likod niya at hinawakan siya ng kutsilyo bago siya dalhin sa storeroom habang itinutok ang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Tinatanong niya kung paano niya nalaman ang tunay na pagkatao niya ngunit bago siya makasagot, bumukas ang pinto at naghagis si Ray ng kutsilyo sa lider na umiiwas sa atake bago kumuha ng kanyang kutsilyo. Subukang saksakin si Ray na agad na hinawakan ang kanyang braso at nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa galit na boses. Bigla namang pumasok si Lisha sa silid at mahinahon na lumapit sa boss, sinasabing ang taong kakakuyugin niya ay ang Panginoon ng Lamberg at ang tagapagmana ng pamilyang Loven. Sinabi niya na pagkatapos maging bastos sa kanilang unang pagkikita, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kanilang trabaho. Ipinakilala ng lider ang kanyang sarili bilang si Pham at simpleng umiti habang sinasabi niyang maaari lang niyang patayin si Ars, kunin ang kanyang ginto at tumakas. Pero biglang naging madilim si Lisha at sinabi sa kanya na kung sakaling may sinabi siyang katulad noon muli, hahanapin siya kahit tumakbo siya sa dulo ng mundo at sisirain siya. Tumatawa lang si Pham at pumapayag na kunin ang trabaho ng ganoon lang, pero tinanong kung paano nalaman ni Ars kung sino siya. Ipinaliwanag ni Ars ang kanyang mga kapangyarihan at sinabi ng lider na pumunta sila sa likurang kwarto para sa usapan. Naguguluhan pa si Ars kung paano alam ni Lisha at Ray na nasa panganib siya, at ipinaliwanag ni Lisha na ang kanyang mga ekspresyon ay nagbigay ng lahat. Pumasok silang lahat sa likurang kwarto kung saan ipinaliwanag ni Ars kung ano ang kailangang gawin, at agad na pumayag si Pham sa proyekto bago humingi ng bayad ng maaga. Masaya si Ars na gawin ito at tinanong kung gaano katagal ang aabutin upang makuha ang impormasyon. At sa kanyang sorpresa, sinabi ni Pham na magkita sila sa loob ng 5 araw dito at handa na siya sa lahat ng impormasyon. Habang si Ars at ang iba ay nakikipag-usap kay Pham, abala naman si Char sa paglalagay ng pagkain sa kanyang bibig na parang wala nang bukas. Bumalik sila agad at sinabi ni Char na tila natagalan sila sa banyo. Sinabi ni Lisha na nakilala nila ang leader ng Shadow at nagawa nilang kumbinsihin ito na tanggapin ang trabaho. Hindi natuwa si Char nang marinig yon dahil gusto rin niyang makita ang leader. Sa sandaling yon, dumating si Pham, kumikilos na parang isang femboy na katulong at binigyan sila ng ilang pambigay. Mga pancake. Pinuri ni Char ang pagkain at nagpasalamat si Pham bago masayang umalis. Nagbigay siya ng salinmura kay Ars habang umaalis at naiisip niyang kung hindi niya nakita ang kanyang katayuan, madali siyang maloloko sa ginawa na yon. 5 araw mamaya, bumalik sina Ars at Ray sa tavern upang makita si Pham na nag-iisa. Ipinahayag niya na ang iba pang miyembro ng kanilang koponan ay nasa labas para sa ilang investigasyon. Tinanong ni Ars kung sino ang nag-imbestiga sa bagay na hiningi niya, at sumagot si Pham na siya mismo ang gumawa nito dahil ito ay mukhang kawili-wili. Muli sanang tinignan ni Ars ang kanyang mga stats at napansin na kahit sobrang taas ng kanyang talino, ang kanyang pamumuno. Stat ay nasa gitna. Sinabi ni Pham kay Ars na matagumpay ang investigasyon, at masaya siyang marinig yon. Gusto niyang malaman kung paano natapos ni Pham ang investigasyon sa ganitong ikli ng panahon. At siya ay ngumisi lamang, sinabing ito ay isang lihim ng kalakalan. Ibinunyag niya ang dahilan kung bakit hindi nakiksidang ang parent county sa unang prinsipe. Nagbigay si Pham kay Ars ng isang dokumento, na lumalabas na isang papel ng alyansa na may mga pirma at selyo ng lahat ng maharlika na nangako ng katapatan sa nakababatang anak ng duke. Nandoon din ang selyo ng parent county, ngunit napansin ni Ray na mayroon ding selyo ng ang Masa County, isang teritoryo na may malaking populasyon. Ipinaliwanag ni Ray na ang Masa County ay may napakamakapangyarihang hukbo, at kung anuman ang panig na kanilang salihan ay magkakaroon ng malinaw na kalamangan sa digmaan. Nangako ang Masa County ng katapatan sa nakatatandang anak na si Curran, ngunit ngayon na nasa papel ng alyansa sila kasama ang kabilang panig, tiyak na magiging komplikado ang mga bagay. Sinabi ni Ray kay Ars na kung ang papeles na ito ay totoo, nangangahulugan ito na pinagkanulo sila ng Masa County. Tinanong ni Ars kung bakit nila gagawin yon, ngunit hindi makapagbigay ng sagot si Pham. Naniniwala si Ray na sa ganitong takbo, sila ay nasa malinaw na disbentahe, at kung sila ay umatake,
Perrin, aatake ng kontra si Masa at talunin sila. Pagkatapos ay humarap si Ray kay Pham at tinanong siya kung totoo ang papel. Alam niyang hindi maaring ipakita ni Pham ang kanyang lihim na kaalaman, pero mahirap isipin na nakuha niya ang isang bagay na napakahalaga kahit anong teknik ang ginamit niya. Tinitiyak ni Pham na ang papel ay direkta mula sa tahanan ng Pangulo ng parent country. Tungkol sa kanyang kakayahan, tumanggi siyang ibahagi ito sa sinuman, kahit gaano pa siya nagtitiwala sa kanila. Tinanggap ni Ray ang kanyang mga salita at nagsorry siya sa pagdududa, pero walang pakialam si Pham dito dahil bahagi ito ng kanyang trabaho. Si Ars ay labis na humahanga sa astig na pag-uugali ni Pham at iniisip siyang isang tunay na ninja. Inilabas niya ang pera para bayaran siya, pero sinabi ni Pham na hindi na kailangang bayaran siya dahil naging bastos siya kay Ars noong nakaraan. Sinubukan ni Ars na manghikayat pero matatag si Pham. Sinabi niya sa bata na isaalang-alang ito bilang pagsisisi at isang pamumuhunan. Tinatanggap ni Ars ang kanyang nararamdaman at pinasalamatan siya para sa trabaho habang nangangako na babayaran siya ng mas marami sa susunod na misyon. Pagkatapos nun, sinabi niya kay Ray na dapat nilang iulat ang pagtataksil ng Masa County sa konseho kaagad, habang tinatanggap ni Lord Lumi ang papel ng alyansa. Una niyang tinatanong ang pagiging totoo nito. Matapos magpatunay si Ars na ito ay tunay, nagsimula ng isaalang-alang ni Lord Lumi ang cast seriousness ng sitwasyon. Sinabi niya sa kanyang katulong na agad na ipadala ang mensaheng ito sa kanilang mga kakampi sa paligid. Pinuri niya si Ars, sinabing kung hindi siya nagtrabaho ng husto, mahuhulog sana sila sa bitag ng kaaway. Sinubukan ni Ars na magpakamapagpakumbaba, subalit natagpuan ng katulong ni Lumi na may mali sa papel ng alyansa. Dinala niya ang lahat sa opisina, kung saan inihambing niya ang pirma ng pinuno ng Masa sa papel ng alyansa sa isa pang opisyal na sulat na mayroon sila. Itinuturo niya ang malinaw na pagkakaiba sa selyo at pirma, at binanggit na ang natitirang mga selyo at pirma ay mukhang tunay. Hindi maunawaan ni Ars kung ano ang ibig sabihin nito, kaya sinasabi ni Lumi sa kanya na ang Masa County ay hindi sumama sa panig ng nakababatang anak. Naghihinala siya na ang parent county ay nalinlang na maniwala sa peking pirma, at iyon ang dahilan kung bakit sila sumama sa panig ng nakababatang anak. Namangha sina Ars at ang kanyang mga kaibigan nang marinig ito, at humihingi si Lumi ng tiwala sa paghuhusga ng kanyang katulong dahil mayroon itong mata para sa mga ganitong detalye. Gumagamit si Ars ng kanyang kasanayan sa pagsusuri sa katulong at natagpuan na habang mataas ang kanyang katalinuhan. At sa mga bundok, naniniwala siya na iyon ang dahilan kung bakit gusto ng kalaban na makatagpo muna sila ng mga puwersa nito. Kaagad na magsisimula ang labanan habang ang mga monostone ay nakatago pa. Sa parent county, sila ay labis na bihirang at makapangyarihang mga bato ng mahika na maaaring gamitin upang gumawa ng mga malalakas na spells at lumikha ng mga makapangyarihang armas. Matapos marinig ang lahat ng ito, iminungkahi ni Rose na huwag silang sumalakay sa parent. Ipinaliwanag niya na dahil ang parent ay dapat na nasa kanilang panig mula sa simula, kung lalabanan nila ito, papasok sila sa bitag ng bunsong anak. Naniniwala siya na ang pinakamainam na hakbang ay sabihin sa parent ang katotohanan at gawing kaalyado sila. Sa tingin ni Lumi, magandang ideya ito, pero nagpadala na siya ng maraming mensahe sa parent, ngunit wala pa siyang natanggap na sagot. Well, may plano din ang henyo na strategist para dyan. Una, dumalaw si Ars sa pinuno ng Masa County kasama ang papel ng alyansa, at siya ay nagulat na makita na may nagpeke ng kanyang selyo at pirma. Nagsumpa siyang peke ito dahil wala siyang pinirmadong ganitong dokumento. Sumagot si Ars na inaasahan na nila yon, at ang peking papel ng alyansa ay ginawa ng nakababatang anak upang lokohin si parent na sumama sa kanila. Hiningi niya kay Count Masa na sumulat ng opisyal na liham upang sabihan si parent na peke ang pirma, pero masyado siyang galit at nagpa siya na pumunta doon at linawin ang hindi pagkaintindihan ng personal. Ilang araw ang lumipas, bumisita si Ars sa pinuno ng parent dala ang liham ng alyansa. Nagpa siya ang pinuno na magtanong tungkol sa liham ng alyansa mamaya at unang tinanong siya tungkol sa layunin. Sabi ni Ars na nais ng kanyang teritoryo na sumali sa parent at suportahan ang pangalawang anak matapos malaman na ang Masa County ay nakipag-alyansa sa kanila. Sabik na narinig ng pinuno yon, at nagdagdag si Ars na kahit si Lord Lumi ay nagplano ring umalis sa kampo ng unang anak at sumama sa kanila.
Sinabi niya na ang mga maliliit na teritoryo tulad nila ay dapat palaging magsikap na mapabilang sa panalong panig, at humanga ang pinuno sa kanyang karunungan. Nagpasya siyang tanggapin si Ars bilang kaalyado at lumapit sa kanya, sinabing makikipag-usap siya sa ikalawang anak na si Bosse tungkol sa pagpapayag na sumama sa kanila. Siya ay humahawak ng kamay para sa isang handshake, ngunit sabi ni Ars na nais niyang tiyakin kung totoo ang kasulatan ng alyansa bago yun. Sabi ng pinuno na ibinigay ito sa kanya ng personal ni Lord Bosse, kaya dapat itong totoo. Nagsimula si Ars na pag-usapan kung paanong ang Masa County ay tapat kay Lord Curran at ang biglaang pagtataksil sa kanya ay tila hindi katangian nila. Idinagdag niya na kahit naisipin nilang may kalamangan si Lord Bosse sa nalalapit na digmaan, ang pagpili na makipag-alyansa sa kanya ay magbibigay sa kanila ng mga kaaway sa lahat ng panig. Sabi ni Ars na ang maniwala sa isang bagay nang hindi talaga sinusuri ay isang handal na bagay, at ang pinuno ay napagtanto na hindi niya kailanman pinlanong sumama sa kanilang panig at sinulatan lamang ang liham para makarating dito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin siya, pero mabilis na kumilos si Rey at pinigilan ang mga sundalo, binigyan sila ng matinding tingin dahil sa pag-iisip palang nasaktan ang kanyang guro. Sinabi ni Ars sa lahat na tumigil at tiniyak sa pinuno na hindi sila narito para makipaglaban, kundi para sabihin sa kanya ang isang napakahalagang bagay. Hindi siya naniwala, pero pagkatapos ay umiskor si Ars sa ikalawang lalaki kasama niya, na nagtanggal ng kanyang balabal. Lumalabas na ang lalaki ay ang leader ng Masa County mismo, at lahat ay nabigla nang makita siya. Idineklara ni Count Masa na ang dokumento ng alyansa ay peke at hindi siya kailanman pumirma rito. Tinanong niya ang punong magulang kung nais pa rin niyang sumanib sa panig ni Bosse matapos malaman ang lahat ng ito. Sa kaba, sinabi niya na pagkatapos malaman ang katotohanan, nais niyang sumuporta kay Lord Curran, ngunit nalaman na niya itong pinagkanulo noon. Nag-aalala siya na hindi siya tatanggapin ni Lord Curran ngayon. Naniniwala si Count Masa na totoo ang kanyang mga pag-aalala. Sinabi niya na dahil ang kanilang teritoryo ay may malaking populasyon, nagiging matatag sila. Ngunit ibig sabihin din ito ay mas marami ang kailangang protektahan. Ipinaliwanag niya na anumang Lord ay gustong magkaroon ng ganoong sitwasyon, ngunit kasalanan ito ni Lord Perrin na siya ay naloko at halos idiniretso ang kanyang mga tao sa kanilang kapahamakan. Sinabi ni Count Masa na dahil si Ars ang nagbigay sa kanya ng impormasyong ito, nais niyang iwanan ang panghuling desisyon sa kanyang mga kamay. Si Ars ay natataranta dahil hindi siya handa para dito, pero matapos makapagpakatatag, sinabi niyang tao lamang ang magkamali. Sabi niya ayaw niyang putulin ang relasyon kay Lord Perrin dahil sa isang pagkakamali. Ngumiti siya at idinagdag na masaya siya na naresolba nila ang bagay na ito ng walang karahasan. Sinabi niya kay Lord Perrin na ito ang kanyang pangalawang pagkakataon at tinanong siyang sumanib sa kanilang panig. Ang matandang lalaki ay may pasasalamat na tinanggap ang alok at nangako na magiging kapaki-pakinabang sa kanila sa digmaan. Lahat ay natuwa sa solasyong ito at nagpasya si Count Masa na umuwi dahil wala nang ibang dapat gawin dito. Sinabi niya kay Ars na ipaalam si Lord Lumi tungkol dito at nangako siyang gagawin ito. Pinasalamatan din niya si Count Masa sa pagpunta dito kasama nila at sumagot ito na hindi niya kailangan pasalamatan. Ipinagkakaloob niya kay Ars ang lahat ng ito na mapayapang pagsasaayos at sinabi na ang mga batikang tao tulad niya ang pag-asa ng kanilang bansa. Natutuwa si Ars na marinig ang papuri, ngunit tinapos ni Count Masa ito sa pagsasabi na kailangan niyang magtrabaho ng mabuti sa kanyang pag-arte. Pagkatapos, bumisita si Ars sa libingan ng kanyang ama at ikinwento ang tungkol sa insidente sa Perrin County. Di nagtagal, dumating sina Rey at Rose doon, napapansin na nagsimula ng lumamig ang hangin. Nauunawaan din ito ni Ars at sinabi niyang tila parating na ang taglamig. Pinasalamatan niya sina Rey at Rose, sinabing dahil sa kanila, natapos ang buong usapang ito nang walang nasaktan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa gilid ng bangin na tanaw ang kanyang teritoryo. Sinabi niya kung paano nagtatrabaho ng mabuti ang mga Panginoon ng Perrin at Masa County upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga tao. Matapos silang makita, nagsimula ring mangarap si Ars na maging isang dakilang Panginoon. Gayunpaman, alam niyang wala siyang magagawa nang walang tulong ng kanyang mga tapat na kakampi. Nangako si Rey na palaging nasa kanyang tabi at poprotektahan siya kahit anong uri ng kaaway ang kanyang kaharipan.
Saka pumasok ang isang katulong na tumatakbo upang sabihin kay Ars na may bisita na dumating. Ilang sandali ang lumipas, narito na si Lord Lumi at unang binati ang Raven at humingi ng tawad dahil sa pagka-late. Ibinulgar niya na nais makipagkita ni Lord Curran kay Ars. Nagtaka si Ars nang marinig yun dahil napakalaki ng agwat ng kanilang antas, at sinabi niyang hindi siya makakapagkita sa isang mahalagang tao tulad ni Lord Curran. Sumagot si Lumi na iniulat niya ang bagay kay Curran, na nagmukhang interesado kay Ars. Sobrang dami pa rin yun para sa kanya na maunawaan, at sinabi niyang susubukan niyang ihanda ang sarili. Mentally na makita siya. Sa kanyang gulat, wala siyang oras para doon. Sinabi ni Lumi kay Ars na aalis na sila ngayon, at siya ay nagpanik muli. Sabi niya na wala siyang kahit anong regalo na nakahanda at nagsimula siyang umatras. Pero sinabi ni Ray at Rose na itigil na ang pag-aalangan. Sabi nila na ito ang pagkakataon nila para umunlad, kaya kailangan nilang umalis. Nagpasya si Ars na tanggapin ang kanilang payo, kahit na siya ay sobrang kinakabahan pa rin. Hindi nagtagal, sumakay sila sa karuwahe at tinanong ni Rose si Ray kung tama ba ang ginagawa nilang iiwan si Char. Naniniwala si Ray na hindi posible na isama ang lahat, at plano niyang bumili ng magaganda. Mga regalo para sa kanya habang pauwi upang magpatawad sa kanya. Bumaling sila at tinanong si Ars kung siya ay maayos, at sinabi niya na siya ay okay habang pawisan. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na isang mababang lord sa bukirin katulad niya ang tinawag ni Curran, na malapit ng maging duke ng teritoryo. Tinanong ni Ars ang kanyang mga kaibigan kung ano ang tunay na okasyon, at sinabi nila na ito ay isang malaking salo-salo kung saan naruroon ang lahat ng mga pangunahing maharlika na sumusuporta kay Curran. Sinasabi nilang ito marahil ay isang salo-salo upang itaas ang morale ng lahat bago ang digmaan, pero si Rose ay nararamdaman ng kanyang morale na nalulunod habang iniisip ang pagiging nasa gitna ng iba't ibang malalaking tao. Di nagtagal, umabot sila sa trading city ng Sempra, na siyang kanilang patutunguhan. Ang sukat at kadakilaan ng lungsod ay namamangha sa lahat at umaasa si Ars na balang araw ay maaari niyang gawing sagana ang Lamberg tulad nito. Agad siyang umabot sa Sempra Castle kasama si Lord Lumi, sinusubukan na magmukhang tiwala. Gayunpaman, dahil sa lahat ay nakatingin sa kanya dahil sa kanyang edad, mabilis siyang nagiging balisa muling. Napansin niya na si Lumi ay sikat at respetado sa iba pang mga maharlika at maraming tao. Dumating upang salubungin siya. Tinawag din ni Lumi si Ars, ipinapakilala siya sa kanyang mga kakilala. Inanunsyo ng mga tagapanghimok ang pagdating ni Lord Curran at lahat ay yumuko upang salinuhin siya. Habang sinasabi ni Curran na bumangon sila, tiningnan ni Ars ang kanyang estado at nakita na siya ay isang S-rank na kabalyero na may ambisyon, utos at husay na higit sa 70. Nabigla si Ars sa kanyang mataas na estadistika at naniniwala siyang siya ay talagang karapat-dapat na maging kanilang leader. Gayunpaman, naisip niyang ang pangalawang anak na si Bossa ay sinasabing mas talentado pa kaysa kay Curran. Nagtataka si Ars kung gaano katindi ang Bossa para malampasan ng isang tao tulad ni Curran. Nagsimula siyang magduda na maaaring gumagamit si Bossa ng ibang paraan para magmukhang mahusay, o may naghahangad na pababain ng reputasyon ni Curran sa pamamagitan ng tsismis. Pagkatapos ay humarap si Curran sa lahat, nagsasalita tungkol sa kung paano dumaranas ng matitinding pagsubok ang kanilang dukado ng misyon dahil sa kanyang nakababatang kapatid na si Bossa na nagdeklara ng digmaan laban sa kanya kahit na siya ang karapat-dapat na tagapagmana. Sinasabi ni Curran na isang hindi kanais-nais na bagay na nagpasya ang imperyo na huwag makialam sa kanilang mga usapan kahit napapunta sila sa isang digmaang sibil. Idineklara niya na sa nakalipas na 200 taon, ang imperyo ay lubos na naging tiwaling at nalugmok. Mula sa kaluwalhatian, sinabi niya na ang kasalukuyang imperyo ay hindi magtatagal, at malapit na itong gumuho, na magbibigay daan sa isang bagong panahon. Ipinahayag ni Curran na kapag nanalo siya sa digmaan laban kay Bossa, siya ang magiging pinuno ng misyon at ideklara itong bansa ng misyon. Lahat ay nabigla sa kanyang mataas na ambisyon at nagtataka kung plano ba niyang ideklara ang misyon bilang isang malayang bansa pagkatapos makamit ang kalayaan mula sa imperyo. Sinabi ni Curran na ang pagkapanalo sa mga digmaan at pagbuo ng isang bansa ay hindi madaling gawin, pero sa kapangyarihan at talino ng lahat ng naruroon sa silid, sigurado siyang walang makakapigil. Ipinupukpok niya ang kanyang kamao sa hangin, sinasabi na tiyak silang magwawagi, at sumisigaw ang lahat kasama siya.
Sa puntong yun, nagsimula si Curran na pag-usapan ang Lord ng Lamberg na nakamit ang isang kamanghamanghang bagay kamakailan. Tinawag niya si Ars sa gitna, at siya ay natigilan nang marinig yun. Nais ni Ray at Rose ang lahat ng pinakamahusay para sa kanya at itinulak siya pasulong, at pagkatapos ay natisod si Ars pasulong bago batiin si Curran. Tinawag siya ni Curran sa kanyang tabi upang makita ng lahat ang kanyang mukha. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ars, na sinasabi na siya ang nagbukas sa kaso ni Bosa. Walang kayang taktika at pinigilan ang county ng Perrin na sumama sa kanyang panig. Lahat ay nagulat na marinig na isang simpleng bata ang gumawa nito, pero sinasabi ni Curran na ang edad ay numero lamang, at ang pinakamahalagang bagay ay ang resulta. Sinabi niya na si Ars ay nakagawa na ng higit pa kaysa sinuman dito, at humihiling siya sa lahat na palakpakan siya. Nagsimula si Lumi na pumalakpak at isa-isa, sumama ang lahat. Ngayon ay nahihiya na si Ars, at nagpasalamat na lamang siya sa lahat para sa palakpak na ito. Nagsimula ang mga pagdiriwang pagkatapos noon, at abala si Ars na bumabati sa ibang mga aristokrata na naguguluhan. Tungkol sa kanya ngayon, dumating si Ray doon na may dalang plato ng pagkain, pero sa isang tingin sa kanyang mukha, napagtanto niyang nasusuka si Ars matapos makipag-usap sa maraming estranghero. Lumabas siya para makakuha ng sariwang hangin, at nakasandal sa rehas, iniisip kung gaano kabigat ang pakikipag-socialize at politika. Nang mga sandaling yon, lumitaw si Curran sa tabi niya at tinanong kung hindi ba siya maganda ang pakiramdam. Natarante si Ars nang makita siya, at sinabi ni Curran na gusto lang niyang makipagkwentuhan sa kanya. Sinabi ni Curran na narinig niya na nag-iipon si Ars ng mga talentadong katulong, at si Lumi ay mataas ang pagtingin sa kanya, na medyo bihira. Si Ars ay nainip at sinabi na wala siyang gaanong halaga kung walang kanyang mga tauhan, at pagkatapos ay tinanong siya ni Curran kung ano ang palagay niya sa kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Ars na suriin ang lahat ng mga maharlikang nakilala niya kanina, pero wala siyang natagpuang sinuman na talagang kapansin-pansin. Ngayon, nagtataka siya kung ano ang dapat niyang sabihin sa Panginoon at nagpa siya na maging tapat. Humingi siya ng paumanhin kay Curran at sinabi na mukhang walang sinuman na kamangha-mangha sa mga maharlikang naglilingkod sa kanya. Matigas na tinanong siya ni Curran kung sa palagay niya ay mas magaling ang kanyang mga tauhan kaysa sa kanya, at tiwala si Ars. Sinasabi na sila, nagsimula si Curran na tumawa dito, at saka sinabi na tama siya. Tumingin siya sa mga maharlika sa loob at sinabi na sila ay mga mabuting tao na seryoso at may motibasyon sa kanilang mga layunin, ngunit may kulang sila pagdating sa kakayahan. Sinasabi niya na mahirap manalo sa isang digmaan gamit ang mga tao na mayroon sila. Nagtanong si Ars na ipaliwanag ito at sinabi ni Curran na maraming talentadong tao sa kabila. Sinasabi niya na kahit na mas malakas ang kanilang hukbo at mas maraming pera, wala itong kahulugan kung ang pinuno ay walang kakayahan. Sinabi ni Curran na ito ang eksaktong dahilan kung bakit siya talagang masaya na narinig ang ginawa ni Ars. Sabi niya na mayroon siyang malaking pag-asa para sa kanya, at tanging pasasalamat lang ang maibigay ni Ars. Nag-isip saglit si Curran at sinabi kay Ars na kung mananalo sila sa digmaan at mapatunayan ang kanyang halaga, gagawin niya siyang count ng Khaner. Naguluhan si Ars at tinanong kung ano ang mangyayari kay Lord Lumi. Sabi ni Curran na plano niyang bigyan si Lord Lumi ng mas malaking titulo at teritoryo pagkatapos ng digmaan dahil isa siya sa mga pinakatiwala at may talento niyang katulong. Nahihirapan pa rin si Ars na tanggapin ang ipinangakong gantimpala, pero sabi ni Curran na tama lang ito. Upang bigyan ng gantimpala ang isang tao na mahusay ang pagganap. Nagsimula siyang umalis nang may ganitong isip at pagkatapos ay humarap upang tanungin si Ars kung maaari niyang makuha ang kanyang mga nasasakupan. Agad na tumanggi si Ars, na nagsasabing sila ay mahalaga sa kanya at natawa si Curran dahil inaasahan niyang mangyayari yun. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ars na maging miyembro ng kanyang konseho ng digmaan kasama ang kanyang mga nasasakupan dahil nais niyang marinig ang kanilang mahahalagang opinyon. Bago yun, gusto niyang makahanap siya ng higit pang mga talentadong tao para sa kanya. Umalis siya sa ganitong pag-iisip at puno si Ars ng determinasyon na huwag biguin si Curran. Sa kabilang banda, ipinaalam ng dalawang tapat na tagasunod ni Bosa na nadiskubre ang kanilang plano sa Perrin. Ang kalbo na si Tomas at ang matandang si Limes ay naniniwala na wala silang dapat ipag-alala. Sinasabi nila na nakuha na nila ang higit sa sapat na mga money stone mula sa Perrin.
Naniniwala rin sila na tiyak na mananalo sila sa digmaan dahil bukod kay Curran, wala nang mahuhusay na commander ang kanyang hukbo. Naniniwala sila na napakababa ng pagkakataon nilang matalo, pero hindi nasiyahan si Bossa dito. Idineklara niyang nakikipaglaban lamang siya sa mga laban na tiyak niyang mananalo at tinanong ang kanyang dalawang tapat na vassal. Para masiguradong umabot sa 100% ang kanilang tsansa na manalo bago magsimula ang digmaan. Sa puntong yun, tinanong ni Bossa si Tomas tungkol sa isang babae na tinatawag na Mira na gusto niyang kunin. Unang sinabi ni Tomas na wala siyang ideya kung saan nag-iinom si Mira hanggang sa mamatay ngayon, at pangalawa, hindi niya sa tingin maganda ang ideya na kunin siya. Sinabi niya kay Bossa na kahit na siya ay maaaring may talento, hindi na siya kapaki-pakinabang. Sabi niya na walang marangal na maharlika ang kukuha sa kanya, at sinabi ni Bossa na umaasa siyang tama si Tomas tungkol doon. Kinabukasan, bumalik si R sa kanyang bahay kung saan sinabi niya kay Char na sasali sila sa War Council ni Lord Curran. Nagpakita siya ng kasiyahan habang kinakain ang mga merienda na dinala ni na Rose at Ray para sa kanya. Sinabi ni Ars na gusto rin ni Curran na makahanap siya ng mga mas talentadong tao para maglingkod sa kanya, at tinanong niya si Ray kung mayroon siyang alam na paraan para makahanap ng mga bagong talentado. Naniniwala si Ray na mas mabuti nang iwan ang usaping ito kay Pham dahil makakakuha siya ng lahat ng impormasyong kailangan nila. Kinabukasan, binisita nila si Pham at ibinigay sa kanya ang trabaho na makahanap ng mga talentadong tao. Sabi ni Ars na walang parusa sa paghahanap ng taong hindi sapat ang talento. Nangako rin siyang magbibigay ng bonus na 20 gintong barya kung makahanap siya ng sinuman na talagang kahanga-hanga. Talagang tuwang-tuwa si Pham nang marinig ang mga kondisyong ito at agad na tinanggap ang trabaho. Umalis sina Ars at Ray sa tavern matapos yon, nang biglang may mabangga sa kanya na hindi maayos ang takbo, isang nakainom na babae na may belo. Tinulungan siya nitong bumangon at kahit na nagagalit ang kanyang mga tauhan, madali siyang nagpapatawad sa kanya. Pumasok ang babae sa tavern ni Pham, at ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na boses femboy upang sabihin sila. Hindi pa bukas. Gayunpaman, tinanggal ng babae ang kanyang hood at sinabi na hindi siya nandito para kumain kundi para makahanap ng trabaho. Alam pa niyang lalaki si Pham, at hinihingi niyang i-hire siya. Nang mga sandaling yun, isa sa mga tauhan ni Pham ang dumating at nakilala ang babae bilang si Mira dahil matagal na silang magkakasamang umiinom. Hindi siya nakikilala, pero gusto niyang tulungan siya ng kanyang kaibigan na makahanap ng trabaho. Wala na siyang pera at walang matutuluyan ngayon. Tumanggi ang lalaki na tulungan siya dahil sobra na ang kanyang pagkakautang sa kanya at sinusubukan siyang itulak palabas. Ngunit, sabi ni Pham na gusto niyang kunin si Mira dahil mukhang kawili-wili siya at kailangan nila ng karagdagang tao. Nagulat ang lalaki at tinanong si Pham kung sigurado siya dito, pero tinitiyak niya na magiging maayos ang lahat. Natutuwa si Mira na siya ay nahir at agad na nagsimulang magtrabaho. Nagkakamali siya sa mga order mula pa sa simula, nag-iinuman ng walang pahintulot at pagkatapos ay natapon ang pagkain sa mga customer habang sinusubukan siyang pagsilbihan sila. Sawa na ang lalaki sa kanya, pero isang malamig na kilos mula kay Pham ang nagbago ng kanyang isip. Kumakain si Pham at Mira nang magkasama at sinusubukan niyang makuha ang impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi ni Mira sa kanya na hindi magandang bagay para sa isang lalaki na magtanong tungkol sa nakaraan ng isang babae. Pagkatapos ay sinabi niya na dahil cute si Pham bilang femboy, sasabihin niya sa kanya ang isang bagay tungkol sa kanya. Sinabi ni Mira na mayroon siyang hanggal na nakababatang kapatid at pareho silang dating nagtatrabaho para sa isang matandang lalaki, pero kamakailan ay namatay ito o yun ang narinig niya. Tinanong ni Pham tungkol sa matandang lalaki at sinabi ni Mira na medyo mahirap ito, pero siya ay isang kawili-wiling matanda at may mataas na pangarap. Lumalabas na ang matandang tinutukoy niya ay ang yumaong duke ng Mission. Ayaw maniwala ng lalaki sa kwentong ito, pero kumpleto ang atensyon ni Pham kay Mira ngayon. Sabi niya na nakakainip ang manatili sa isang lugar lang, kaya umalis siya sa pagtatrabaho sa matandang lalaki at nagsimula ng maglakbay. Di nagtagal ay naubos ang kanyang pera sa pagbili ng alak, at yun ang nagdala sa kanya dito. Sabi ni Mira na ayaw niyang mag-alala sa pagiging broke at walang tirahan dahil mas masaya ito. Sinabi ni Pham sa kanya na may alam siyang mas masayang lugar na pwedeng pagtrabahuan, at tinanong siya kung gusto niyang pumunta roon. Mamaya sa araw na yon,
Nakatanggap ng liham sina Ars at ang kanyang mga kaibigan mula kay Pham upang sabihin sa kanila na siya ay nakahanap na ng talento. Pagkatapos nilang matapos basahin ang liham, sinabi ng isang katulong na mayroon silang bisita na interesado sa pagtatrabaho dito. Lumikas sila upang makilala ang taong ipinadala ni Pham, at lahat ay nagdududa dahil hindi pa umabot sa isang buong araw. Nakakarating sila sa gate at nakita nilang dinala ni Pham si Mira na lasing. Naalala ni Ars siya bilang ang lasing na babae na nabangga siya kahapon, at tumatawa siya habang humihingi ng paumanhin, kahit na wala siyang natatandaan. Tinanong niya si Ars kung siya talaga ang Panginoon ng Lamberg at siya ay nagtangkilik. Hindi tila humanga ang kanyang mga nasasakupan kay Mira at kahit si Ars ay nagtataka kung siya nga ay may kakayahan. Nagpasya siyang suriin muna ang kanyang mga stat, at ang nahanap niya ay talagang nakakabigla. Ang kanyang katalinuhan at ambisyon ay parehong higit sa 100, at siya ay isang S-class na estratehista. Hindi lang yun, siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga elite na kabalyero, at umiwas si Ars, tinawag siyang halimaw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe para sa bahagi 11.